May gusto lang po sana akong itanong sa mga tagapakinig natin. May nakarinig na ba sa inyo ng tinatawag na ani? Hindi ko alam kung sa amin lang sa probinsya ginagamit ang salitang ito o kung sa ibang lugar ay may ibang kahulugan ito. Ibahagi niyo naman kung may alam kayo tungkol dito. Noong 12 anyos pa lang ako ay may naranasan akong kakaiba sa amin. Sa mga araw bago magundas ay naririnig ko yung mga matatanda na pinag-uusapan yung tinatawag nilang ani. Sabi ng mga tito at tita ko ay hindi raw para sa mga bata ang mga pinag-uusapan nila. Kaya hindi ko na lang inusisa kahit na sobrang curious na ako. Pero dahil pasaway ako noon ay nag-imbestiga pa rin ako kahit na pinagbawalan na ako. Noong isang beses na wala yung mga tito at tita ko sa bahay, ay sinundan ko yung lolo ko sa chapel na nasa likod ng bahay nila. May altar doon na may mga rebulto ng santo. Sa likod ng altar ay may pinto na hindi ko pa nabubuksan noon. Akala ko ay bodega lang yon, pero sobrang na-curious ako kung ano ang tinatago nila roon. Nakita ko yung lolo ko na pumasok doon sa kwarto sa likod ng altar. Paglabas niya ay may dala siyang mga gamit at pagkain. Tinanong ko siya kung para saan yung mga yon, pero sabi niya ay para sa undas daw. Dahil sa sinabi niya ay hindi na ako nag-usisa pa, pero hindi ko pa rin mapigilan yung sarili ko. Kaya noong wala na naman yung mga tito at tita ko, ay sinubukan kong buksan yung pinto sa likod ng altar. Hindi ko alam kung anong klaseng multo ang sumapi sa akin noon, pero hindi ko naisip na makikita ako ng mga kamag-anak ko. Hindi ko rin naisip na baka mapagalitan ako dahil sa ginawa ko. Basta naisip ko lang na buksan yung pinto. Nakalak yun, pero dahil luma na yung pinto, ay napasok ko rin yun. Pagtulak ko sa pinto, ay nakita ko yung mga nakasulat sa dingding. Hindi ko maintindihan yung mga simbolo na nakasulat doon. May altar din sa loob ng kwarto at sa ibabaw noon ay may mga maskara na gawa sa kahoy. May mga kandila rin na kulay itim at pula. Sa gilid naman ay may mga bote ng alak at mga pagkain. Ninerbyos ako sa nakita ko. Hindi ko alam kung para saan yung mga bagay na nakalagay doon. Pero naramdaman ko na may hindi magandang nangyayari sa mga kamag-anak ko. Naisip ko na baka may sinasamba silang demonyo. Natakot ako at naisip ko na baka yung mga rebulto sa altar ay panakip-butas lang para hindi mahalata ng mga tao na may tinatago sila. Lumabas ako doon sa kwarto at hindi ko na lang sinabi sa kanila na nakapasok ako doon. Noong gabi ng undas ay sinundan ko yung mga kamag-anak ko. Nakita ko sila na naglalakad papunta sa gubat. May dala silang mga gamit at pagkain. Nakita ko rin yung mga maskara na nakita ko sa kwarto. Sinundan ko sila hanggang sa makarating kami sa isang malawak na clearing. Doon ay nagsimula silang maglatag ng mga pagkain at alak. Nagsindi rin sila ng mga kandila. Hindi ko alam kung para saan yung ginagawa nila, pero nagulat ako nung isa-isa nilang sinuot yung mga maskara. Nagsimula silang mag-chant sa isang wika na hindi ko alam. Nakakatakot yung tunog ng mga boses nila. Parang hindi sila mga tao. Gusto ko nang umalis noon, pero hindi ko maigalaw yung mga paa ko. Nakatayo lang ako sa gilid at pinapanood sila. Habang tumatagal ay unti-unti kong nakikita yung mga multo na naglalabasan sa paligid. Hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. Basta isa-isa silang naglalakad papunta doon sa mga kamag-anak ko. Pero yung mga kamag-anak ko ay parang hindi nila nakikita yung mga multo. Nagpatuloy lang sila sa pag-chant at yung mga multo naman ay isa-isang lumapit sa kanila. Nakipag-inuman yung mga multo at kumain doon sa mga pagkain na nilatag nila sa gitna. Habang tumatagal ay mas dumarami yung mga multo na naglalabasan. Hindi ko na mabilang kung ilan sila. Naisip ko na baka yung mga multo na yon ay yung mga kaluluwa na bumibisita tuwing undas. Pero kung ganoon, bakit hindi sila nakikita ng mga kamag-anak ko? Ako lang ba ang nakakakita sa kanila?
Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Tumakbo ako pero nakita ako ng mga kamag-anak ko. Pinipigilan nila ako pero hindi ko sila pinakinggan. Habang tumatakbo ako ay lumilingon ako sa likod. Nakita ko na yung mga multo ay sumusunod sa akin. Lalo akong kinabahan at pinilisan ko pa yung takbo. Nakabalik ako sa bahay namin at doon ay naghihintay yung ate ko. Sabi niya ay hindi raw nakabalik yung mga kamag-anak namin. Nung gabing yon ay nakatulog ako sa bahay namin. Pero yung kapatid kong lalaki ay hindi na nakabalik. Sabi ng mga kamag-anak namin ay inatake raw siya sa puso. Pero alam ko na hindi totoo yon. Sa kabila ng nangyari ay nagpatuloy pa rin sa buhay yung mga kamag-anak ko na parang walang nangyari. Ako naman ay hindi ko na lang sila pinansin. Nag-research ako tungkol sa mga multo at kaluluwa. Ang alam ko kasi ay hindi dapat nakikita ng mga tao ang mga kaluluwa. Pero ako ay nakikita ko sila. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa nakita ko nung gabing yon o dahil sa iba pang dahilan. Pero simula noon ay naging aware ako sa mga multo sa paligid. Hindi ko na lang ito sinasabi sa iba dahil baka hindi nila ako paniwalaan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano yung ani na tinutukoy ng mga kamag-anak ko. Pero sa tingin ko ay yun yung ritual na ginagawa nila tuwing undas. Sa tingin ko rin ay hindi nila nakikita yung mga kaluluwa na naglalabasan. Kaya nila ako pinipigilan noon ay dahil sa takot na baka may makakita sa ginagawa nila. Pero sa tingin ko ay hindi naman masama yung ginagawa nila dahil sa mga kaluluwa naman pala yung nakikinabang sa mga pagkain at inumin na nilalatag nila. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan nilang itago ang ginagawa nila. Siguro ay natatakot sila na baka hindi maintindihan ng mga tao ang ginagawa nila. Pero kahit ano pa man ang dahilan nila ay hindi ko na lang ito pinapansin. Ang kinatatakutan ko lang ay sa mga susunod na undas ay baka ako na yung susunod na anihin ng mga kaluluwa. Patawad po sa mga magulang natin na nasa ibang bansa at nagkatrabaho para sa atin pero hindi natin kasama sa tuwing undas. Alam kong hindi nyo rin naman gusto na malayo sa pamilya. Pero kailangan para sa kinabukasan ng mga anak. Pero may alam ba kayo na may ginagawa ang mga OFW kapag undas na hindi natin alam? Ako po si Ria, 28 years old, OFW sa Saudi Arabia. May ikukwento sana ako sa inyong karanasan ko noong una akong makapunta dito sa Saudi. Bata pa ako noon, mga 19 years old. Nakikitira lang ako noon sa mga kamag-anak namin na matagal nang nandito sa Saudi. Tawagin na lang natin silang Tita Lisa at Tito Ramil. May mga anak na sila na halos kaedad ko lang. Tawagin na lang natin silang Ate Lani at Kuya Ramil Jr. Sa Pilipinas ang undas ay panahon para alalahanin yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Dito sa Saudi, hindi naman talaga nagdiriwang ng undas ang mga Pilipino. Pero may napansin akong kakaiba sa pamilya ni Tita Lisa. Noong unang undas ko sa Saudi, nakapansin ako na parang may tinatago sa akin sina Tita Lisa. Lagi silang nag-uusap-usap sa kwarto at kapag dumarating ako ay bigla silang tatahimik. Nagtataka ako kung ano yung pinag-uusapan nila. Kaya isang beses, sinubukan kong pakinggan yung pinag-uusapan nila. Nasa kwarto sila at ako naman ay nakatayo sa labas. Nakadikit yung tenga ko sa pinto. Ang narinig ko ay pinag-uusapan nila yung mga yumao na kamag-anak. Sabi ni Tita Lisa, kailangan daw nilang alalahanin yung mga ito. Tapos ay may binanggit siyang pangalan na hindi ko kilala. Hindi ko na maalala kung ano yung pangalan na yon. Basta ang natatandaan ko ay hindi ko kilala yung taong yon. Hindi ko na tinapos yung pakikinig dahil naisip ko na baka may nakalimutan lang akong kamag-anak.
Pagdating ng gabi, naghahanap ako ng makakain sa kusina. May nakita akong maliit na kahon sa ilalim ng lababo. Kinuha ko yon at binuksan. May nakita akong locket sa loob. Luma na yung locket. Halatang matagal ng pagmamay-ari ng kung sino man. Binuksan ko yon at may nakita akong picture ng isang babae. Hindi ko kilala yung babae. Sa likod ng locket ay may mga nakaukit na simbolo at inscription. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Hindi ko rin alam kung anong wika ang ginamit. Pinakita ko kina Tita Lisa yung locket at tinanong kung kanino yon. Pero hindi nila ako pinansin, parang hindi nila ako narinig. Kinulit ko sila pero hindi talaga sila sumasagot. Kinabukasan, napansin ko na wala sina Tita Lisa. Wala silang sinabi sa akin kung saan sila pupunta. Kaya naghintay ako na bumalik sila. Gabi na pero hindi pa rin sila dumarating. Kaya naisip ko na baka may nangyari sa kanila. Lumabas ako ng bahay at sinubukan silang hanapin. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala namin kung nakita ba nila sina Tita Lisa. Pero sabi nila ay hindi. Halos madaling araw na noon nung makita ko na naglalakad sina Tita Lisa. Sinundan ko sila. Napakalayo ng nilakad namin. Halos wala ng tao sa dinaraanan namin hanggang sa makarating kami sa isang liblib na lugar. May mga tao na nagtipon doon. Halos lahat sila ay mga Pilipino. Nakita ko na isa-isa silang naglalagay ng mga kandila sa lupa. Tapos ay sabay-sabay silang nagdasal. Hindi ko maintindihan yung dasal nila dahil hindi naman Tagalog. Ang alam ko ay mga Bisaya sina Tita Lisa, pero hindi Bisaya yung dasal nila. Hindi ko alam kung anong wika yon. Sa sobrang takot ko ay tumakbo na ako pa uwi. Nung mga sumunod na araw ay hindi ko na kinausap sina Tita Lisa tungkol sa nakita ko. Natakot ako na baka may masabi ako na hindi nila magustuhan. Pagkatapos ng undas ay bumalik na ako sa Pilipinas. Doon ko nalaman na isa pa lang sina Tita Lisa sa mga tinatawag na tik-tik. May nilalabanan silang nilalang na tinatawag din na tik-tik. Kaya pala ganoon yung dasal nila dahil hindi pala nila yon sariling wika. Wala lang nakakaalam kung anong wika yon. Pati yung mga simbolo sa locket hindi rin maintindihan ng mga nakakita noon. Ang sabi lang nila ay mga dasal daw yon para protektahan sila sa tik-tik. May nakapagsabi sa akin na ang tik-tik daw ay isang nilalang na may mahabang dila na ginagamit niya para abutin yung mga sanggol sa sinapupunan ng ina. Kailangan daw na may magpatuloy sa ginagawa ng pamilya nila Tita Lisa dahil kapag wala ng tik-tik na lalaban sa tik-tik ay malaya na itong makakapatay ng mga sanggol. May isang folklorist na nakilala ko noon. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya, baka kasi makasira sa reputasyon niya kapag nalaman ng mga kakilala niya na siya ang tinutukoy ko sa kwentong ito. Tawagin na lang natin siyang Mr. Folklorist. Kilala si Mr. Folklorist sa larangan ng folklore. Isa siya sa mga taong kinikilala sa buong mundo pagdating sa usaping ito. Marami na siyang nailabas na libro at mga papel tungkol sa folklore sa iba't ibang bansa. Nabanggit niya sa akin na may ginagawa siyang proyekto tungkol sa mga paniniwala ng mga Pilipino kapag undas. May mga nakalap na siyang impormasyon tungkol sa mga paniniwala sa mga syudad at bayan. Ang kulang na lang ay yung mga paniniwala sa mga liblib na lugar. Kaya pumunta siya sa isang bayan na nasa itaas ng bundok. Malapit sa langit ang pangalan ng bayan na yon, kaya lang ay mahirap puntahan dahil sa mga daan na may mga bato at putik. Sa kabutihang palad ay nakarating doon si Mr. Folklorist. Nakausap niya yung kapitan ng barangay at pinayagan naman siyang makapanayam ng mga tao doon. Isa sa mga nakapanayam niya ay yung lalaking tawagin na lang nating Mang Pilo.
Si Mang Pilo ay may edad na pero malakas pa rin ang pangangatawan. Siya ang nag-alok kay Mr. Folklorist na maging gabay sa kanya sa mga kagubatan sa paligid ng barangay. Ayon kay Mang Pilo, marami siyang alam na mga kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Sabi ni Mr. Folklorist, isa sa mga kwento na sinabi sa kanya ni Mang Pilo ay yung tungkol sa mga nilalang na tinatawag na sigbin. Ang sabi ni Mang Pilo, may mga bahagi ng kagubatan na hindi dapat pasukin ng kahit sinong tao. Dahil ang mga lugar na yon ay pagmamay-ari ng mga nilalang na hindi maganda ang intensyon sa mga tao. Isa na sa mga nilalang na yon ay yung tinatawag na sigbin. Ayon kay Mang Pilo, ang sigbin ay isang nilalang na may kakayahang maging invisible. Ang itsura nito ay parang aso na may mahabang buntot at mahahabang tenga. Ang mga paa ng sigbin ay nakabaligtad, kaya kapag naglalakad ito ay parang nakatalikod. Ang sigbin ay may kakayahang sumipsip ng dugo ng tao, kaya kapag nakakita ka ng isang tao na walang dugo sa katawan, ay posibleng sigbin ang may kagagawan noon. Sabi pa ni Mang Pilo, may mga pagkakataon na lumalabas sa bayan ng sigbin para maghanap ng mabibiktima. Kaya dapat daw ay lagi kang may dalang bawang para hindi ka mapuntirya ng sigbin. Sabi ni Mr. Folklorist, alam naman daw niya na tinatakot lang siya ni Mang Pilo. Pero nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad sa kagubatan. Umaasa na makakahanap siya ng mga tao na makakapagbigay sa kanya ng mga kwento. Isang beses daw ay nakarinig siya ng mga tunog ng mga taong nag-uusap. Wala siyang kasama noon, kaya nagtaka siya kung sino yung mga nag-uusap na yon. Ini-record niya yung tunog habang tinatawag yung mga tao. Pero walang sumasagot sa kanya, imbis na matakot ay na-excite pa siya. Naisip niya na baka yung mga tunog na naririnig niya ay galing sa mga nilalang na tinutukoy ni Mang Pilo. Isang gabi, nagising na lang si Mr. Folklorist na nakatali siya sa isang puno na malapit sa sementeryo. Kasama niya doon si Mang Pilo at ilang mga tao. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nalaman niya na si Mang Pilo pala ay isang albularyo. May mga ritual na ginagawa si Mang Pilo at yung mga kasama nito. Tapos ay may lumabas na nilalang galing sa kagubatan. Ang sabi ni Mr. Folklorist, yun daw ang sigbin. Nakayuko ito habang naglalakad. Malaki ang katawan at mahahaba ang mga tenga. Nung tumayo ito sa harapan niya, ay naamoy niya yung mabahong hininga ng sigbin. Nagulat na lang si Mr. Folklorist nung magsalita yung sigbin. Sabi daw nito ay narinig siya sa kagubatan. Nung marinig niya yung boses ng sigbin, ay na-realize niya na yun yung boses na na-record niya sa kagubatan. Sabi ng sigbin ay narinig daw siya nito na naghahanap ng mga kwento. Sabi pa ng sigbin ay marami raw itong alam na kwento. Kapalit ng mga kwento ay ang kanyang kaluluwa. Sinabi ni Mr. Folklorist na hindi niya kailangan ng mga kwento ng sigbin. Sinabi niya na hindi siya natatakot at hindi siya magpapatalo sa isang nilalang na kagaya nito. Natawa raw yung sigbin at sinabing hindi niya ito matatakasan dahil kahit saan man daw siya magpunta ay maririnig pa rin niya ang boses nito. Nagalit si Mr. Folklorist at sinubukan niyang makawala sa pagkakatali. Pero hindi niya nagawa dahil sa sobrang higpit ng mga lubid. Nung tumingin siya sa paligid ay wala na yung sigbin at si Mang Pilo kasama yung mga tao. Mag-isa na lang siya sa lugar na yon. Hindi niya alam kung paano siya nakawala sa pagkakatali. Basta nung magising siya ay nasa bahay na uli siya ng barangay kapitan. Nung araw din na yon ay umalis na siya sa lugar na yon. May sugat pa yung paa niya dahil sa paglalakad niya pababa ng bundok, pero hindi na niya yung ininda. Ang importante ay makaalis siya sa lugar na yon. Habang nasa biyahe ay naiiyak na lang daw si Mr. Folklorist. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang pagod. Halos 3 araw na siyang walang tulog at hindi kumakain.
Pagdating niya sa bayan ay nakisakay siya sa isang jeep papunta sa terminal. Pagdating sa terminal ay sumakay uli siya sa bus papunta sa Maynila. Halos mahulog na siya sa kinauupuan niya dahil sa antok. Pero pinilit niyang manatiling gising. Pagdating sa Maynila ay sumakay uli siya ng jeep papunta sa bahay ng isa niyang kaibigan. Pagdating niya doon ay nagulat yung kaibigan niya. Dahil sa itsura niya na parang galing sa giyera. Doon na siya nagpahinga at nagpagaling. Ilang linggo rin siyang hindi lumabas ng bahay. Nung gumaling na siya ay naglabas siya ng libro tungkol sa karanasan niya. Sinabi niya doon yung mga babala ni Mang Pilo tungkol sa mga nilalang sa kagubatan. Pero ang pinakaimportante ay yung babala niya sa mga mambabasa. Sabi niya, napakamanipis lang ng hangganan ng mito at katotohanan. Akala niya ay matalino na siya para malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Pero nagkamali siya. Sa huli ay narinig uli ni Mr. Folklorist yung boses ng Sigbin. Nasa bahay siya noon at nagsusulat ng libro nang marinig niya yung boses na yon. Halos mabitawan niya yung hawak niyang lapis. Sabi niya sa akin, hindi na raw niya alam kung makakawala pa siya sa impluwensya ng Sigbin. May alam akong kwento na nangyari sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Hindi ko na lang babanggitin kung saan eksakto dahil ayaw ng kaibigan kong si Ruel na malaman ng mga tao na may ganitong alamat sa kanila. Si Ruel kasi ay historian sa kanilang lugar. Siya ang tumawag sa akin para mag-imbestiga sa alamat na ito. Ako nga pala si Jomar, explorer ako. May YouTube channel din ako kung saan nag-upload ako ng mga exploration videos ko. Madalas akong mag-isa sa mga pagpunta ko sa mga gubat at bundok. May mga kasama rin naman ako minsan, pero mas gusto ko talaga yung mag-isa. Mas marami akong nagagawa kapag walang kasama. Nalaman ni Ruel yung channel ko at nagustuhan niya yung mga survival skills na ginagawa ko sa mga videos ko. Doon niya ako kinontak at sinabihan na may tiyanak daw na nagmumulto sa kanila tuwing undas. Natawa pa ako noon kasi, sabi ko, nag-aaya ba siyang mag-ghost hunting ako sa kanila? Hindi naman daw pero kung gusto ko raw ay pwede. Ang pakay niya talaga ay makasama ako sa gubat at hanapin yung tiyanak. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at pumayag ako. Siguro dahil sa tiwala ko sa survival skills ko, sa isip ko, kaya kong labanan yung tiyanak. Pagdating ko sa kanila, napansin ko agad yung mga altar na nasa harap ng mga bahay. May mga pagkain at kandila. Sabi ni Ruel, yun daw yung mga handog ng mga tao para sa mga yumao nilang kamag-anak. Tuwing undas lang daw nangyayari yon, kaya pala kakaiba yung pakiramdam ko. Parang may nagmamasid sa akin habang naglalakad kami ni Ruel. Doon na ako kinuwentuhan ni Ruel tungkol sa kanilang angkan at yung connection nila sa tiyanak. Hindi ko na lang ikukwento yon, pero masasabi ko lang na kinilabutan ako sa kwento niya. Ang lakas ng loob niya na imbitahan ako para hanapin yung tiyanak. Sabi ko sa kanya, bakit hindi na lang namin samahan ng mga pulis o sundalo yung pagpunta namin sa gubat? Ang sabi niya, hindi raw papayag yung mga yon. Takot daw ang mga yon sa tiyanak. Kaya nga raw niya ako inimbita ay dahil wala siyang makuhang kasama. Doon na ako kinabahan. Ano ba itong pinasok ko? November 1 ng gabi, lumabas kami ni Ruel. May dala akong backpack. Nandun yung mga gamit ko sa survival. Nakakamuflage ako mula ulo hanggang paa. Natawa pa si Ruel kasi mukha daw akong sundalo. Sabi ko sa kanya, kung gusto niya ay mag-camouflage din siya. Binigyan ko siya ng jacket na medyo malaki sa kanya. Sabi ko, mas mabuti nang nakatago kami kaysa makita kami agad ng tiyanak. Doon ko napansin na hindi prepared si Ruel. Polo shirt lang yung suot niya at pantalon na pang-opisina. Parang pupunta lang siya sa mall. Naisip ko na baka hindi niya siniseryoso itong gagawin namin. Kaya kinompronta ko siya. Sabi ko,
kung hindi siya handa sa gagawin namin, ay mas mabuti pang umuwi na lang kami. Nagulat ako nung bigla siyang sumigaw. Sabi niya kung hindi raw ako handa ay umuwi na lang ako. Doon ko napansin na may dinadala pala siyang itak. Nakatago sa likod niya. Tapos napansin ko na nanginginig yung kamay niya. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa galit. Nagsorry ako, sabi ko hindi ko naman siya inaano. Nagtaka ako sa inasal niya. Parang may mali. Naglakad na kami papunta sa gubat. Tahimik lang si Ruel. Ako naman hindi mapakali. Kasi yung inasal niya kanina, parang hindi siya. May kutob ako na may masamang binabalak si Ruel. Pagdating namin sa gubat, nagpaalam ako na iihi muna. Tumango lang si Ruel. Habang umiihi ako, nakatingin ako sa kanya. Nakatayo lang siya at nakatingin sa kawalan. Nung bumalik ako sa kanya, sabi ko, bakit hindi na lang namin hintayin yung tiyanak sa bahay niya? Bakit kailangan pa naming hanapin sa gubat? Sabi niya, hindi raw kami makakapasok sa bahay ng tiyanak. At saka, mas mabuti raw na kami ang maghanap sa kanya kesa hintayin siya. Doon ako nakaramdam ng takot. Kasi ibig sabihin may pagkakataon na yung tiyanak ang pumunta sa bahay nila. Bakit? Ano ba ang pakay ni Ruel? Ano ba ang gusto niyang mangyari? Hindi ako mapakali. Kaya nung nagpaalam siya na iihi rin, ay sinundan ko siya. Nagtago ako sa likod ng puno at sinilip ko siya. Nakatayo lang siya doon. Hindi naman umiihi. Tapos narinig ko na may binubulong siya. Hindi ko maintindihan pero paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at tinanong siya kung ano yung binubulong niya. Nagulat siya. Hindi siya nakasagot. Sabi ko, umuwi na lang kami at hindi siya handa sa gagawin namin. Sumigaw siya at sinabing, kung hindi ako handa ay umuwi na lang ako. Doon na ako kinabahan. Kasi yun din ang sinabi niya kanina. Paulit-ulit lang. Tapos, yung galit niya, parang hindi na siya si Ruel. May masamang pakiramdam na ako. Kaya sabi ko, sige, uwi na lang ako. Naglakad ako palayo. Hindi ko na siya nilingon. Narinig ko pa na tinatawag niya ako pero hindi ko na siya pinansin. Nung makarating ako sa dulo ng gubat, ay tumakbo na ako. Pagdating ko sa bahay nila ay nagulat ako dahil may ilaw pa. Nag-doorbell ako ng ilang beses. Binuksan nung nanay niya yung pinto. Sabi ko, may masamang nangyari kay Ruel. Nagulat yung nanay niya. Sabi niya, nasa kwarto lang daw si Ruel. Nagtaka ako. Sabi ko, kasama ko siya sa gubat. Pinuntahan namin yung kwarto ni Ruel. Tulog siya. Ginising namin siya. Sabi ko may kasama ako sa gubat na kamukha niya. Nagulat siya. Sabi niya, hindi ba ako nakinig sa kanya? Binalaan niya raw ako na huwag lalabas kapag gabi ng November 1. Kasi nga, may tiyanak na nagmumulto sa kanila. Doon ko nalaman na pinagtripan lang pala ako ni Ruel. Sabi niya, hindi raw ako nakinig sa kwento niya. Nung sabihin daw niya na may tiyanak na nagmumulto sa kanila, ay dapat daw ay nagduda na ako. Kasi ang tiyanak ay hindi nagmumulto. Ang multo ay tao na namatay. Ang tiyanak ay hindi tao. Hindi raw niya alam kung ano ang nakita ko sa gubat. Pero tiyak daw siya na yun ang tiyanak na nagmumulto sa kanila. Nung malaman daw nila na may kamag-anak sila na naging tiyanak, ay tinry daw nilang hanapin yon. Pero hindi nila nahanap. Nung sumunod na taon, ay nagpakita ito sa kanila. May batang umiiyak sa gubat. Pinuntahan yon ng tatay ni Ruel. Pero hindi na nakabalik pa. Nung matagpuan nila ito ay wala ng ulo. Simula noon ay nagtatago na sila sa bahay tuwing November 1. Nag-aalay sila ng pagkain para sa tiyanak. Pero hindi nila ito pinapapasok sa bahay. Kaya pala may altar sa labas ng bahay nila. Nung malaman ko yon, ay natawa ako. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Kaya nga ako pumunta sa gubat. Pero kung gusto niya,
ay pwede naming balikan yung tiyanak at labanan namin. Natawa si Ruel, sabi niya kung gusto ko raw ay pwede. Pero hindi raw niya ako sasamahan. Doon ako na-challenge. Sabi ko sige, lalabanan ko yung tiyanak. Nagdala ako ng itak, nakakamuflage pa rin ako. Nung makita ako ni Ruel ay natawa siya. Sabi niya, hindi raw ako makakatagal sa tiyanak. Sabi ko, tingnan na lang natin. Naglakad ako sa gubat. Hindi ako natatakot. Alam ko na kaya kong labanan yung tiyanak. Nasa kalagitnaan ako ng kagubatan nung marinig ko yung iyak ng bata. Doon na ako kinabahan. Pero hindi ako nagpatalo sa takot. Sinundan ko yung iyak. Palakas ng palakas. Nung makita ko yung tiyanak, ay nagulat ako. Kasi mukha talaga siyang sanggol. Nakaupo siya sa lupa tapos umiiyak. Parang gusto ko siyang buhatin. Pero naalala ko yung sabi ni Ruel. Kaya sinugod ko siya at tinaga pero naglaho siya. Nasa likod ko na siya. Tumalon siya sa likod ko at kinagat yung balikat ko. Tinaga ko siya. Pero hindi ko siya matamaan. Nasa likod ko na naman siya. Tumalon siya sa ulo ko. Kinagat niya yung tenga ko. Sinuntok ko siya pero hindi ko siya matamaan. Nasa likod ko na naman siya. Kinagat niya yung leeg ko. Tumakbo ako pero nasa likod ko pa rin siya. Kinakagat niya yung likod ko. Tumakbo ako ng tumakbo pero nasa likod ko pa rin siya. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Basta tumatakbo lang ako. Hanggang sa makalabas ako ng gubat, naglaho yung tiyanak. Nung makarating ako sa bahay nila Ruel, ay nagulat sila. Kasi duguan ako, natawa pa si Ruel. Sabi niya, ano? Kaya mo yung tiyanak? Hindi ako nakasagot kasi alam ko na hindi ko kaya yung tiyanak. Sabi ko, paano ba nila napapakalma yung tiyanak? Sabi ni Ruel, nag-aalay lang daw sila ng pagkain. Sabi ko, pwede ba akong mag-aalay ng pagkain? Baka kasi balikan ako ng tiyanak. Pumayag naman sila. Simula noon ay naniniwala na ako sa mga alamat at mga halimaw sa probinsya. Takot na takot ako na baka balikan ako ng tiyanak. Bago po ako magsimula, gusto ko lang sabihin na sana ay hindi ako husgahan ng mga nakikinig nito. Alam kong sa kwento ko ay parang napaka-irresponsable kong tao. Pero sana ay unawain nyo na lang ako. Bata pa ako noon at wala pang masyadong alam sa buhay. Ako nga pala si Charisse, isang college student sa isang university dito sa Pilipinas. Ang kwento ko ay nangyari noong first year college ako. Doon ako nakatira sa isang dorm na pagmamay-ari ng university namin. Isa ako sa mga nakaranas ng kakaibang karanasan sa dorm na yon. Sa pagkakaalam ko, marami na ang nakapagbahagi ng mga kwento tungkol sa dorm na yon dito sa channel ninyo. Noong panahon ng undas, halos wala ng tao doon sa dorm. Umuwi na sa kanilang mga probinsya yung mga kaklase ko. Ako naman ay hindi makauwi dahil sa dami ng mga requirements na kailangan kong ipasa. Ayoko sa kwarto namin magbasa ng mga libro. Kaya doon ako sa common area nagstay. May natagpuan akong journal na nakatago sa ilalim ng isang upuan. Sa pagkakaalala ko, si Tatay Rolly ang may-ari ng journal na yon. Siya yung tagapangalaga ng dorm. Matagal na rin siyang nagtrabaho doon. Kaso pumanaw na siya nung third year ako. Sa journal niya, nakasulat yung mga kwento at alamat na narinig niya sa university namin. Isa sa mga kwento na tumatak sa akin ay yung tungkol sa tikbalang na nakatira raw sa isang parte ng kagubatan sa university. Nung mabasa ko yon, naisip ko na puntahan yung lugar na tinutukoy sa journal ni Tatay Rolly. Alam ko na medyo tanga yung naisip ko. Pero yun nga, bata pa ako noon at hindi ko alam yung mga bagay na pinapasok ko. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko lang makita kung totoo yung sinasabi sa journal. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Sinama ko yung kaibigan ko na si Jana. Siya yung roommate ko sa dorm. Sabi ko sa kanya na gusto kong puntahan yung kagubatan. Nung una ay ayaw niya pero napilit ko rin siya. Sabi ko konting silip lang tapos alis na agad kami. Ang sabi sa journal ni Tatay Rolly,
May parte ng kagubatan na may mga balit na nakabilog. Doon daw nakatira yung tikbalang. Kapag nakita na namin yon ay aalis na kami agad. Wala kaming sinabihan na kahit sino. Alam ko kasi na pagbabawalan lang nila kami. Kaya tiniming namin na wala yung mga nakakatanda sa dorm. Nung araw na yon, nagdala lang kami ng tubig at ilang biskwit. Sabi ko kay Jana, hindi naman kami magtatagal sa kagubatan. Kaya hindi na kailangan ng maraming baon. Habang naglalakad kami, napansin ko na parang paulit-ulit lang yung mga dinadaanan namin. Hindi ko lang yun pinansin, baka kasi nag-i-imagine lang ako. Pero nung makita ko yung mga bakas ng paa ng kabayo, ay kinabahan na ako. Sabi ko kay Jana, baka yung tikbalang na yung bakas ng paa na yun. Pero sabi niya, baka raw may kabayo lang na dumaan doon. Nung makarating kami sa isang lumang bamboo grove, ay doon ko naramdaman na iba yung pakiramdam ng lugar na yon. Parang may nakatingin sa amin. Nung makita namin yung bilog na puno ng mga balayte, ay nagtinginan kami ni Jana. Pareho kaming nakaisip na baka yun na yung teritoryo ng tikbalang. May mga tali yung mga puno ng balayte at may mga nakasabit na kung ano-ano. Parang may naglagay ng mga palamuti sa mga puno. Sabi ko kay Jana, umalis na kami. Pero bago pa man kami makatalikod, ay lumabas mula sa mga puno yung tikbalang. Napakalaki niya, halos kasing laki na siya ng mga puno. Yung katawan niya ay parang katawan ng tao, pero yung ulo niya ay ulo ng kabayo. Naglalaway siya at yung mga mata niya ay pula. Tumakbo kami ni Jana. Pero kahit anong gawin namin, ay pabalik-balik lang kami dun sa mga puno ng balite. Naiiyak na ako noon. Sabi ko kay Jana, magiging alipin kami ng tikbalang na yon. Hindi na kami makakalabas sa kagubatan. Tapos, naalala ko yung nakasulat sa journal ni Tatay Rolly. Sabi niya kapag naligaw sa teritoryo ng tikbalang, ay kailangan baligtarin yung damit na suot. Hindi ko na inisip kung totoo ba yung nabasa ko. Ginawa ko na lang. Binilinan ko si Jana na gawin din yung ginawa ko. Nagmadali kami sa paglalakad. At sa wakas, nakita namin yung daan palabas ng kagubatan. Nung makalabas kami, ay tumakbo na kami pauwi. Pero nung makarating ako sa dorm, ay wala na si Jana. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Magkasama pa kami nung naglalakad kami pauwi. Pero nung makalabas ako sa gate, ay hindi ko na siya nakita. Paulit-ulit ko siyang tinawag. Pero hindi siya sumasagot. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung nasaan siya. Siguro ay kinuha siya ng tikbalang. Ang karanasan namin na yon ni Jana ay naging parte na ng mga alamat sa dorm. Kaya naisip ko na i-share ito sa inyo. Sana ay maging babala ito sa mga makikinig. Huwag niyong gagayahin yung ginawa ko. Librarian po ako sa isang university. At kung may makaka-relate man sa akin, alam niyo na hindi madaling trabaho ang pagiging librarian. Nakakapagod din ang mag-ayos ng mga libro. Minsan nga mas nakakapagod pa kaysa sa ibang trabaho. Pero kahit na ganoon, ayos lang kasi mahal ko naman yung trabaho ko. Kaya lang, may isang pangyayari na muntik nang magpabago sa desisyon ko. Muntik na akong mag-resign dahil sa takot. Pero hindi naman sa mismong library nangyari yung nakakatakot na karanasan ko. Nagsimula ang lahat nung mamatay si Lola. Siya na lang ang natitira sa mga lolo at lola ko. Kaya naman sobrang lungkot namin nung nawala siya. Pero ang sabi ni Mama, tanggap na raw ni Lola yung kamatayan. In fact, matagal na raw itong naghahanda para sa araw na yon. Patunay nga raw doon ay yung sulat na iniwan niya para kay Mama. Nung mabasa ko yung sulat, doon ko naisip na baka may konting katotohanan yung sinabi ni Mama. Kasi yung sulat ni Lola ay parang isang huling habilin. Ang daming bilin ni Lola sa amin, ang daming paalala, ang daming pangaral. Isa sa mga paalala ni Lola ay tungkol sa nawawalang anting-anting ng pamilya namin.
Ang sabi ni Lola, bago pa man daw siya ipanganak ay nawawala na yung anting-anting na yon. Hindi raw alam ng mga ninuno namin kung saan yun napunta. Pero ang hinala nila ay inilibing yun sa isa sa mga kamag-anak namin. Ang problema, hindi na maalala ng mga matatanda kung sino ang kamag-anak na yon. Kaya hindi na rin nila alam kung saang libingan yun mahahanap. Isa pang hinala nila ay baka raw may nakakuha noon kaya bigla na lang nawala. Ang sabi ni Lola, napakahalagang mahanap namin yung anting-anting na yon. Dahil yun daw ang dahilan kung bakit tuwing undas ay nagpaparamdam yung white lady sa lugar namin. Ang sabi ni Lola, yung white lady raw ay isa sa mga ninuno namin na naghahanap sa nawawalang anting-anting. Kaya nagpaparamdam ito tuwing undas. Dahil sa paniniwala nito ay may isa sa mga kamag-anak namin ang maghahanap sa anting-anting na yon. Ang sabi pa ni Lola, hindi raw talaga white lady yung multo na nagpaparamdam sa lugar namin. Dahil noon daw ay hindi ito nakaputing damit, kundi yung lumang damit na suot nito nung mamatay. Kaya lang nung tumagal ay nagmukha na itong puti dahil sa kalumaan, kaya white lady na ang tawag ng mga tao sa kanya. Nung mabasa ko yon, naisip ko na baka kaya nagpaparamdam yung white lady tuwing undas ay dahil nagbabakasakali ito na may makakahanap ng anting-anting at makakapagpahinga na siya ng tuluyan. Doon na pumasok yung kalokohan ko. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko subukang hanapin yung anting-anting? Baka sakaling ako yung makahanap noon. Librarian lang ako, pero may kaibigan ako na sobrang hilig sa mga kababalaghan. Lagi siyang nagbabasa ng mga libro tungkol sa mga kababalaghan. Lagi rin siyang nanonood ng mga horror stories sa YouTube. Kaya naisip ko na isama siya sa plano ko. Nung sabihin ko sa kanya yung plano ko, natuwa siya. Sabi niya, matagal na raw niyang gustong makakita ng multo. Kaya kung may chance na makita namin yung white lady, ay susuungin niya yon. November 1, nung sinimulan namin yung paghahanap, madaling araw kami pumunta sa sementeryo, mga 4:00 ng umaga. Ang plano namin ay hanapin yung anting-anting sa mga liblib na parte ng sementeryo. Doon kasi nakalibing yung mga lolo at lola namin, pati na rin yung mga ninuno namin. Alam ko na kapag may nakalibing na kamag-anak namin, ay makikita namin yon dahil sa apelyido. May dala kaming maliit na pala at flashlight. Sa isip namin, kung hindi namin mahanap yung anting-anting, ayos lang. At least sinubukan namin. Pero kung makita man namin yon, ay mas maganda. Habang naglalakad kami sa mga liblib na lugar ng sementeryo, ay napansin namin na halos walang nag-aayos ng mga libingan doon. Halos lahat ng madaanan namin ay puro lumang libingan na may mga bakas ng panahon. Sa isip ko, ang dami pala naming kamag-anak na hindi na naaalala. Ang dami naming ninuno na hindi na napupuntahan. May mga libingan na may nakalagay na kandila pero hindi pa nasisindihan. Siguro ay mga kamag-anak din namin. Habang naglalakad kami, ay biglang umihip yung malamig na hangin. Nagtaka ako kasi hindi naman malamig yung panahon nung araw na yon. Tapos narinig namin yung pag-iyak ng babae. Doon na nagtayuan yung mga balahibo ko. Alam ko kasi na yung white lady ay nagpaparamdam tuwing undas. Kaya naisip ko na baka yun na yung white lady, pero hindi kami tumigil sa paglalakad hanggang sa makita namin yung malaking puno ng balete. Sa ilalim noon ay may mga nakasinding kandila at mga simbolo na hindi ko maintindihan. Tapos, sa gitna ng mga simbolo ay may nakabaong bagay na may nakasulat na mga dasal. Yun na yun. Yun na yung anting-anting na hinahanap namin. Pero bago pa namin makuha yon, ay nakita namin yung white lady na naglalakad papunta sa amin. Duguan yung mukha niya, nakaputing damit na may mga bakas ng dugo. Hindi na kami nagdalawang isip. Tumakbo kami palayo
Alam namin na hindi kami tatantanan ng white lady na yon. Pero nagulat kami kasi nung lingunin namin yung balete ay nandoon pa rin yung white lady. Parang hindi naman niya kami sinusundan. Kaya naglakad na lang kami. Hindi na kami lumingon, hindi na rin namin kinuha yung anting-anting. Pagkatapos noon ay nagbago yung kaibigan ko. Lumipat siya ng tirahan. Sabi niya, na-trauma raw siya sa nangyari sa amin. Ako naman, balik sa normal yung buhay ko. Pero may isang bagay na nagbago sa akin. Yung anting-anting na nakita namin sa ilalim ng balete, yun na yung naging simbolo ng pamilya namin. Tuwing undas ay nilalagay namin yon sa ilalim ng balete. Kasi, sabi ni Lola, doon daw nakalibing yung ninuno namin na naghahanap noon. Kaya tuwing undas ay nagpaparamdam siya. Isa akong manggagamot, hindi po ako doktor. Yung manggagamot na tinutukoy ko ay yung albularyo. Hindi naman sa pagmamayabang, pero ako na siguro yung pinakamahusay na albularyo sa bayan namin. Marami akong karanasan sa mga kababalaghan. Pero isa lang yung hindi ko makakalimutan. Noong taong 2000, may kakaibang nangyari sa baryo namin. Maraming pasyente ang pumunta sa bahay ko para magpagamot. Lahat sila, iisa ang reklamo. Binabangungot daw sila. Ang bangungot ay hindi naman talaga sakit. Isa itong panaginip na nakakatakot, pero yung bangungot ng mga pasyente ko ay kakaiba. Kasi pare-pareho sila ng panaginip. May itim na anino raw na nagmumulto sa kanila tuwing natutulog sila. Hindi raw sila makagalaw at hindi makasigaw. Natatakot daw sila dahil pakiramdam nila ay papatayin sila ng anino. Sabi ko sa sarili ko, may kakaiba sa mga bangungot na ito. Kaya nagdesisyon ako na imbestigahan ang mga kaso. Kinausap ko ang mga biktima. At nalaman ko na bago sila bangungutin ay dumaan sila sa isang lumang puno ng balete sa baryo namin. Doon ko naisip na baka may elemento sa balete na nagmumulto sa mga biktima. Nakipag-ugnayan ako sa kakilala kong babaylan. Kinumpirma niya na may anito sa balete at ito ang nagpapadala ng bangungot sa mga biktima. Kaya lang ay hindi namin alam kung ano ang motibo ng anito. Sa mga sumunod na araw ay may mga kakaibang insidente na nangyari sa baryo namin. May mga tao na nagsasalita ng sinaunang wika. May mga tao na gumuguhit ng mga simbolo sa lupa. Ang mga taong ito ay yung mga biktima ng bangungot. Unti-unti silang nawawala. Kapag nawawala sila ay may makakakita sa kanila na pumapasok sa gubat. Ang mga natitirang biktima ay nagkakaroon ng kakaibang kilos. Hindi na sila kumakain at nagsasalita. Ang ginagawa lang nila ay gumuhit ng mga simbolo sa lupa. Ang mga pamilya nila ay natatakot na dahil baka raw ay makuha rin sila ng anito. Ako at yung kakilala kong babaylan ay naghanap ng impormasyon tungkol sa anito. Sa kabutihang palad ay may nahanap kaming sinaunang manuskripto. Ayon sa manuskripto ay may ritual na ginagawa ang anito. At ang ritual na iyon ay may kinalaman sa isang kris. Ang kris ay isang uri ng espada. Ayon sa manuskripto, ang kris na ito ay may kakaibang kapangyarihan. Kapag nagawa ng anito ang ritual, ay makukuha niya ang kris at ang kapangyarihan nito. Nakasaad din sa manuskripto ang mga simbolo at mga hakbang na ginagawa sa ritual. Pareho ito ng mga simbolo at hakbang na ginagawa ng mga nawawalang biktima. Ibig sabihin ay ginagawang kasangkapan ng anito ang mga biktima para makompleto ang ritual. Sa gabi ng undas ay may nakakita sa mga natitirang biktima na naglalakad papunta sa sementeryo. Sinundan namin sila at nagulat kami sa nakita namin. Lahat ng biktima ay naroon. Nasa gitna sila ng sementeryo at gumuguhit ng mga simbolo sa lupa. Biglang nagliwanag ang buwan. Nasilaw kami sa liwanag. Pagkatapos ng liwanag ay wala na ang mga biktima.
pero sa gitna ng sementeryo ay may nakabaon na Chris na nagliliwanag. Tinakpan namin ng tela ang Chris at tinago. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam kung ano ang kapangyarihan ng Chris. Pero isa lang ang sigurado, ito ay simbolo ng misteryo at takot. Hanggang ngayon ay kinukwento ko pa rin ang karanasan na ito sa mga pasyente ko para magsilbing babala sa kanila. Tawagin niyo na lang po akong Tatay Narding. May gusto lang sana akong i-share sa inyo na karanasan ko nung undas. Hindi ko na matandaan kung anong taon yon, pero sigurado akong undas yon. Kasi galing sa sementeryo yung batang lalaki na kasama ko sa bahay. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan ng batang lalaki para sa privacy ng pamilya niya. Tawagin na lang natin siyang Boyet. Si Boyet ay nakikitira sa akin dahil sa isang dahilan na hindi ko na lang din babanggitin. Basta, noong araw na iyon, galing sa sementeryo si Boyet at may kakaiba siyang napulot doon. Isang bungo ng tao. Sa pagkakaalam ko may mga nagsisiga noon sa sementeryo. Tapos may mga buto na natagpuan sa isang parte ng sementeryo. Isa na doon yung bungo na napulot ni Boyet. Hindi ko alam kung bakit niya napulot yon. Siguro ay naglalaro lang siya, pero mali talaga yung ginawa niya. Hindi ko na lang ikukwento kung paano ko nalaman na napulot niya yung bungo. Basta, ang importante ay naibalik namin yun sa may-ari. Pero, hindi doon natapos ang lahat. Simula noon, nagbago si Boyet. Hindi naman sa ugali niya, kundi sa mga ginagawa niya. Parang hindi na siya yung Boyet na nakilala ko. Nagsimula yon sa boses niya. Minsan, habang kumakain kami, napansin ko na parang ang lalim ng boses niya. Akala ko nga, may kasama kaming iba sa bahay. Tapos, nung tinanong ko siya kung anong sinabi niya, ay inulit niya yung sinabi niya. Pero, hindi ko maintindihan kasi parang ibang wika yung ginamit niya. Hindi ko na lang siya pinansin, baka kasi nagbibiro lang siya. Pero nasundan pa yon ng mga pagkakataon na nagsasalita siya ng ibang wika. Hindi ko talaga maintindihan. Ang hula ko ay Latin or Hebrew yung sinasabi niya. Kasi yun yung mga sinaunang wika na alam kong ginagamit sa mga orasyon. Doon na ako kinutuban na baka may sumanib kay Boyet. Imposible kasi na matutunan niya yung mga salitang yon sa eskwelahan. Hindi naman siya nag-aaral. Kaya saan pa ba niya yon matututunan kundi sa mga espiritu na sumanib sa kanya? Hindi ko na lang siya pinahalata kay Boyet pero binabantayan ko siya. Naglagay ako ng mga bawang sa bintana at pinto. Tapos, yung krus na nakasabit sa dingding ay binasbasan ko ng holy water. Para kahit papaano ay maprotektahan kami sa kung anumang espiritu ang sumanib sa kanya. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Napansin ko na parang namumula yung mga mata ni Boyet. Sabi niya pagod lang daw siya. Pero habang tumatagal ay hindi na lang pamumula yung nangyayari sa mga mata niya. May mga pagkakataon na dumudugo na talaga yung mga mata niya. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yon, pero hindi siya nasasaktan. Parang normal lang sa kanya ang lahat. Natatakot na talaga ako noon kasi parang may dalang malas si Boyet. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang susulpot sa likuran ko. Hindi ko man lang naririnig yung mga yabag niya. Tapos, kapag tinitignan ko siya, ay nakatitig lang siya sa akin. Parang may masamang balak. Kapag natutulog siya, ay nakabukas yung mga mata niya. Tapos nakangiti pa. Hindi ko na lang siya pinapansin kasi baka kung ano pa ang gawin niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya pinatanggalan ng demonyo. Siguro natatakot ako na baka may masabi siya tungkol sa akin na hindi maganda. Kasi alam naman natin na kapag sinasaniban ng demonyo ang isang tao ay nagiging manghuhula sila.
May mga pagkakataon na nakakakita ako ng mga anino na naglalakad sa paligid ng bahay. Minsan naririnig ko na may bumubulong sa tenga ko. Sinasabi na patayin ko raw si Boyet. Minsan naiisip ko na baka nababaliw na ako. Pero alam ko na may nangyayaring hindi maganda sa bahay. Isang gabi, umuulan noon. Nagising ako kasi parang may kumakalampag sa labas. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Boyet na nakatayo sa gitna ng sala. Tapos, nakatalikod siya sa akin. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Lumapit ako sa kanya. Tapos, tinanong ko kung ano ang ginagawa niya. Sabi niya, may darating daw na bagyo. Sabi ko, oo, may bagyo nga, kaya nga umuulan. Pero, hindi yun ang ibig niyang sabihin. May bagyo raw na darating sa amin. Isang bagyo na hindi namin kakayanin. Sabi ko, ano ba yung pinagsasasabi niya? Bigla siyang humarap sa akin. Tapos yung mga mata niya ay dumudugo. Sabi niya, hindi ko raw alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero alam niya kung ano ang mangyayari sa akin. Magugustuhan ko raw ang lasa ng dugo ng isang inosenteng bata. Sabi ko sa kanya, ano ba ang pinagsasasabi mo? Lumapit siya sa akin. Tapos sinasabi niya na patayin ko raw siya. Patayin ko raw siya habang may pagkakataon pa ako. Sabi ko, Boyet, ano ba? Tumatawa siya habang lumalapit sa akin. Sabi niya, hindi raw ako magtatagal sa mundo. Dahil sa mga kasalanan ko ay sa impyerno ang bagsak ko. Sabi ko, Boyet, ano ba? Tumigil ka na. Tapos bigla siyang sumigaw. Sabi niya, hindi raw Boyet ang pangalan niya. Isa raw siyang masamang espiritu na nagkatawang tao. Tapos tinulak niya ako. Napaupo ako sa sahig. Sabi niya, may sasabihin daw siya sa akin. Pero dapat ay huwag kong sasabihin kahit kanino. Hindi raw totoong tao si Boyet. Isa raw siyang tiyanak na nagkatawang tao. Hindi raw niya alam kung paano nangyari yon. Pero yun daw ang totoo. Kaya dapat ay patayin ko na siya habang may pagkakataon pa ako. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya, pero sa isang banda ng utak ko ay parang tama siya kasi sa pagkakaalam ko ay hindi talaga tao si Boyet. Pinulot lang siya sa isang puno ng saging. Kaya hindi malayong isa nga siyang tiyanak. Tumayo ako at sinugod siya, pero tumakbo siya papunta sa kwarto. Pagpasok ko sa kwarto ay wala na siya doon. Hindi ko alam kung saan siya nagtago. Pero alam ko na nasa paligid lang siya. Kinuha ko yung bolo na nakasabit sa dingding. Tapos naghintay ako na lumabas siya. Sabi ko sa kanya hindi ko alam kung sino ang sumanib sa kanya. Pero hindi ako natatakot sa kanya. May alam ako na kung paano patayin ang isang aswang. Kaya kahit ano pa siyang klaseng demonyo ay kaya ko siyang patayin. Tumawa siya. Sabi niya, hindi raw ako magtatagumpay sa balak ko. Dahil sa oras na mahawakan niya ako ay hindi na ako makakawala. Parang galing sa lahat ng sulok ng kwarto ang boses niya. Pero hindi ako nagpadaig sa takot. Sabi ko lumabas na siya at labanan ako. Bigla siyang lumabas mula sa ilalim ng kama. Tapos tumakbo siya papunta sa akin. Nagulat ako pero naihampas ko sa kanya yung bolo. Tinamaan siya sa balikat. Pero hindi ko na siya hinayaang makarecover pa. Pinagpapatay ko siya ng saksak hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Nagising na lang ako na nakahiga sa kama. Nagtataka ako kung bakit ako nandun. Tapos naalala ko yung nangyari sa amin ni Boyet. Tumayo ako at hinanap siya. Pero wala na siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pero sa tingin ko ay napatay ko nga siya. Hindi ko alam kung totoo ba yung nangyari sa amin ni Boyet o panaginip lang. Pero ramdam ko na totoo yon. Kung ano man si Boyet ay hindi ko na malalaman pa. Dahil wala na siya. Sa ngayon ay mag-isa na lang akong nakatira sa bahay. Kahit na nawalan ako ng kasama ay mas pinili ko na manatili sa bahay.
Para sa akin ay may magandang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Siguro ay talagang hindi tao si Boyet, kaya mabuti na rin na nawala siya. Sana ay magsilbing aral ito sa mga makakapanood, lalo na kapag undas. Huwag kayong basta-basta mamumulot ng kung ano-ano sa sementeryo, dahil baka katulad ni Boyet ay mapahamak din kayo. Sana po ay mapili niyo itong kwento ko. Sana rin ay mapakinggan ito ng mga kabataan na naliligaw ng landas. Sana ay kapulutan nila ito ng aral. Ako po si Eman. Noon ay nakatira kami sa liblib na lugar sa bundok. May kapatid ako na babae. Siya ang panganay sa aming dalawa. Wala kaming tatay. Iniwan kami ng tatay namin dahil sa bisyo ng nanay namin. Diwata ang nanay namin. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng bisyo. Marami ang nagsasabi na ang mga diwata raw ay malinis at mababait na nilalang. Pero yung nanay namin ay hindi ganoon. Nalulung siya sa ipinagbabawal na gamot. Sabi ng tatay namin ay dati raw ay mabait naman si nanay. Pero noong natutunan niya yung bisyo niya ay nagbago na siya. Lagi siyang nakikipag-away kay tatay. Kaya naghiwalay sila. Naiwan kami kay nanay. Dahil sabi ng tatay namin ay hindi niya kami kayang buhayin. Ang nanay naman namin ay napabayaan na kami. Dahil sa bisyo niya, ang ate ko ang nag-alaga sa akin. Siya ang nagpaaral sa akin. Nung tumuntong na siya ng 18 ay nagtrabaho na siya sa isang tindahan sa bayan. Malayo yung bayan mula sa amin. Kailangan pang sumakay ng jeep ng halos 1 oras. Minsan ay naglalakad lang si ate para makatipid. Siya rin ang bumibili ng mga gamit namin sa bahay. Pagkain, damit, mga gamit sa eskwela. Minsan ay wala na siyang natitira para sa sarili niya. Pero hindi siya nagrereklamo. Mahal na mahal ako ni ate. Kahit na ganoon ang sitwasyon namin ay may mga masasaya pa rin naman kaming alaala. Tulad nung 10th birthday ko. Nagluto si ate ng spaghetti. Tapos ay bumili siya ng cake. Sabi niya ay para raw akong debutante. Dahil may cake pa talaga. Sabi ko naman sa kanya ay para naman akong may 18 roses. Dahil may spaghetti pa talaga. Natawa siya sa akin. Sabi niya ay yun lang daw ang nakayanan niya. Sabi ko naman ay okay lang kahit wala yun. Basta kasama ko siya. Wala yung nanay namin. Hindi namin alam kung nasaan siya. Nasanay na kaming dalawa lang ni ate. Pero syempre, iba pa rin yung kumpleto kayo. Noon ko lang na-realize na kahit pala nasanay na kami na wala si nanay, ay hinahanap-hanap pa rin namin siya. Ramdam ko yon kay ate. Kahit hindi niya sabihin, isang araw ay maaga akong umuwi galing sa school. Wala pa si ate, hindi pa siya umuwi galing sa trabaho. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko si nanay. Nakaupo siya sa sahig. Tapos ay may hinihitit siya. Nakita ko rin si ate. Nakaupo siya sa tabi ni nanay. May hawak din siya na hinihitit niya. Nung makita ako ni ate ay agad niyang tinago yung hawak niya. Tumayo siya at lumapit sa akin. Sabi niya ay wag daw akong magsusumbong. Sabi ko sa kanya ay bakit niya ginagawa yon? Sabi niya ay para raw makalimutan niya yung problema namin. Sabi ko sa kanya ay siya na lang ang natitira kong pamilya. Tapos ay gagayahin pa niya si nanay. Hindi na siya nagsalita. Umiyak na lang siya. Tumalikod ako at umalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naglakad lang ako ng naglakad. Hanggang sa mapadpad ako sa bayan. Doon ay nagpalipas ako ng oras sa park. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Si ate na lang ang meron ako. Tapos ay gagayahin pa niya si nanay. Nakita ko na lang na may tumabi sa akin. Si ate umiiyak siya. Sabi niya ay patawarin ko raw siya. Hindi niya raw alam kung anong pumasok sa isip niya at nagawa niya yon. Sabi ko sa kanya ay wag na niyang uulitin yon. Dahil ayaw ko na siyang mawala sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Umuwi kami na magkahawak ang kamay. Akala ko ay hindi na uulitin ni ate yung ginawa niya. Pero paulit-ulit ko siyang nahuhuli na ginagawa yon.
hanggang sa hindi na niya ito maitago sa akin dahil unti-unti na siyang nagbago. Naging bugnutin siya, madalas ay galit siya lalo na kapag wala siyang pera para sa bisyo niya. Naging katulad na siya ni nanay. Nung 13 years old na ako ay napansin ko na may mga sugat na si ate. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya ay nakagat daw siya ng aso. Pero alam ko na nagsisinungaling siya. Hindi ko na lang siya kinulit. Dahil baka magalit pa siya sa akin. Pero habang tumatagal, ay parami ng parami yung sugat niya. Naging marumi na rin siya. Hindi na siya naliligo. Hindi na rin siya pumapasok sa trabaho. Kaya ako na ang nagtrabaho sa tindahan. Sabi ko kay ate, ay ako na lang muna ang magtatrabaho. Para kahit papaano ay may makain kami. Pumayag naman siya. Pero alam ko na ang dahilan ay para makapagbabad siya sa bisyo niya. Isang gabi ng undas, nakaranas ako ng isang nakakatakot na karanasan. Nung mga panahon na yon ay may bagyo. Malakas yung ulan at hangin. Nasa kwarto ako at nagbabasa ng libro. Si nanay at si ate ay nasa sala. Doon sila natutulog dahil mas malamig daw doon. Nung mga panahon na yon ay wala na akong pakialam sa kanila. Nagsawa na ako sa pagpapayo kay ate. Ayaw na niya akong pakinggan, kaya hinayaan ko na lang siya. Habang nagbabasa ako ay may narinig akong boses. Si nanay naririnig ko na may sinasabi siya. Pero hindi ko maintindihan dahil sa lakas ng ulan. Tumayo ako at sinilip sila sa sala. Nakita ko na nakahiga lang si nanay. Nakapikit siya. Nagtaka ako. Dahil kahit nakapikit siya ay naririnig ko na nagsasalita siya. Bumalik ako sa kwarto. Nung makarating ako sa kwarto ay narinig ko uli yung boses ni nanay. Nagtaka ako dahil nakapikit siya kanina. Tapos ay nagsasalita siya. Lumabas uli ako ng kwarto. Nakita ko na nakapikit pa rin si nanay. Bumalik uli ako sa kwarto. Nung makarating ako sa kwarto ay narinig ko uli yung boses ni nanay. Pero ngayon ay nadagdagan na. Pati yung boses ni ate ay naririnig ko na rin. Nag-aaway sila. Nagkakalampagan pa sila. Nagulat ako dahil nung sinilip ko sila kanina ay nakahiga lang sila at nakapikit. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Pero paglabas ko ay nakita ko na nakahiga pa rin sila. Nakapikit at tahimik, kinilabutan ako. Dahil sa kwarto ay naririnig ko na nag-aaway sila. Pero sa totoo ay nakahiga lang sila. Bumalik ako sa kwarto. Pagkarinig ko ng pagbukas ng pinto ng kwarto ay narinig ko uli yung mga boses nila. Nag-aaway pa rin sila. May mga binabasag sila. Pero sa totoo ay nakahiga lang sila sa sala. Nagtakip ako ng tenga. Pero naririnig ko pa rin sila. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Tapos ay lumabas ako ng bahay. Naglakad ako kahit na malakas yung ulan. Nagpunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Doon ako nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay umuwi ako. Nakita ko na nakahiga pa rin sa sahig si nanay at si ate. Hindi ko na lang sila pinansin. Dahil alam ko na hindi sila multo. Hindi sila yung mga boses na narinig ko. Pero dahil sa kanila kaya ako nakarinig ng mga boses na yon. Nakakatakot pala yung ganon na hindi sila multo. Pero mas nakakatakot pa sila sa multo dahil sila ay totoo. Hindi ko na sinabi kay ate yung narinig ko pero siguro ay nakonsensya siya. Dahil isang araw ay kinausap niya ako. Sabi niya ay magpapagamot na raw siya. Ayaw na raw niyang maging katulad ni nanay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sabi ko sa kanya ay tutulungan ko siya. Nagpagamot si ate. Pero hindi na siya nakarecover dahil sa mga sugat niya ay hindi na kinaya ng katawan niya. Bumigay na rin yung katawan niya dahil sa bisyo niya. Pero kahit ganoon ay hindi niya ako iniwan. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako at sana ay mapatawad ko siya. Sabi ko naman ay napatawad ko na siya basta wag lang niya akong iiwan. Pero iniwan pa rin niya ako dahil sa bisyo niya. Ako na lang mag-isa ang natira sa bahay namin. Nag-aral ako ng mabuti. Nagtrabaho.
hanggang sa makapagtapos ako. Nagkaroon ng magandang trabaho, nagkaroon ng pamilya. Sila ang naging bagong pag-asa ko. Habang daladala ko sa puso ko ang alaala ni ate. May nakapagsabi na ba sa inyo na kapag daw ang isang bata ay nagkaroon ng imahinasyong kaibigan, ay dapat daw na mag-alala na ang mga magulang nito? Kasi, posibleng may nakikita ito na hindi natin nakikita. Naranasan ko ito sa bunso naming kapatid na si Sam. Ako nga pala si Katrina. Nung mangyari ito ay 3rd year college ako. Ang kapatid kong si Leah ay 2nd year college naman. Si Sam ay 6 years old pa lang nun. Pareho kami ni Leah na sa isang university sa Manila nag-aaral. Si Sam ay sa probinsya namin sa Batangas. Nung araw ng mga patay, nagpaalam kami kay mama na kung pwede ay isama namin si Sam sa dorm namin sa Manila. Kasi bagong lipat lang kami noon sa dorm na yon. Sabi namin kay mama, mag-stay lang naman kami ng ilang araw doon. Para lang ma-experience ni Sam yung dorm namin. Pumayag naman si mama. Ang ganda ng dorm na yon. May sarili kaming kwarto ni Leah, tapos may common area kung saan may mga mesa at upuan. Pwedeng mag-aral o magbasa doon. May maliit ding kusina at may ref. Sa labas naman ay may hard din na may mga upuan at mesa rin. Sabi ko nga kay Leah, parang resort yung dorm na yon. Kaya nga naisip namin na dalhin doon si Sam para makapagbakasyon kahit ilang araw lang. Nung unang araw namin doon, sabi ni Sam may nakita raw siyang duwende sa hardin. Tapos yun daw ang kaibigan niya. Natawa lang kami ni Leah. Inisip namin na imahinasyon lang ni Sam yon. Nung pangatlong araw namin doon, nagulat kami ni Leah kasi si Sam nagsabi na may kamag-anak daw kami na namatay. Nung tawagan namin si mama, tama nga si Sam. Yung pinsan ni mama na nasa Cebu, bigla na lang daw inatake sa puso. Naisip namin ni Leah na baka nga may nakikita si Sam na hindi namin nakikita. Tapos, nung pang-5 araw namin doon, may nawawala sa mga gamit namin. Minsan cellphone ko, minsan yung suklay ni Leah, minsan naman yung mga laruan ni Sam. Tapos, bigla na lang itong mag-a-appear sa kung saan. Yung cellphone ko, nakita namin sa ilalim ng lababo. Yung suklay ni Leah, nasa loob ng ref. Yung mga laruan ni Sam, nasa ilalim ng mesa sa common area. Tapos may music box dun sa common area na luma na, pero gumagana pa rin. Minsan naririnig namin na tumutunog yon kahit walang tao sa common area. Nung isang beses, naglalaro si Sam sa hardin. Tapos pumasok siya sa kwarto namin. Sabi niya, may kamag-anak daw uli kami na namatay. Nung tawagan namin si mama, totoo nga uli. Yung kapatid naman ng lolo namin na nasa Cavite, inatake rin sa puso. Nung mga panahon na yon, natatakot na kami ni Leah. Gusto na namin umalis dun sa dorm na yon, pero hindi namin alam kung paano sasabihin kay Sam na umuwi na kami. Nung pang-10 araw namin doon, nilagnat si Sam. Hindi naman mataas yung lagnat niya. Nakahiga lang siya sa kama, tapos kami ni Leah, pinagpapalit namin yung pag-aalaga sa kanya. Ang napansin namin, pag dinadala namin si Sam sa common area, nawawala yung lagnat niya. Pero pag dinadala namin siya sa kwarto, bumabalik uli yung lagnat niya. Nung mga oras na yon, gusto na talaga namin umalis doon sa dorm. Pero sabi ni Leah, tapusin na lang namin yung bakasyon namin doon. Tapos, hindi na kami babalik kahit kailan. Nung isang gabi, nag-aaral ako sa common area. Si Leah naman natutulog na sa kwarto. Si Sam, magaling na yung lagnat niya, kaya natutulog na rin sa tabi ni Leah. Mag-aalas 12 na ng madaling araw. Nung biglang nahulog yung mga libro ko sa mesa. Nagtaka ako kasi wala namang hangin. Tapos narinig ko na tumutunog yung music box. Wala namang ibang tao sa common area. Ako lang. Biglang may naamoy ako. Amoy bulaklak. Tapos narinig ko na may tumatawag sa pangalan ko.
nakita ko si Lia na nakatayo sa may pinto. Sabi niya, may nakita raw siyang anino sa kama ko, akala raw niya ako yon. Pero nung tumayo siya, wala naman daw tao sa kama ko. Doon na ako natakot ng todo. Sabi ko kay Lia, umuwi na kami sa Batangas. Kinabukasan, nag-empeke na kami. Sabi namin kay Sam, umuwi na kami. Pero bumalik na lang kami uli sa Manila kapag malaki na siya. Nung gabi, narinig namin ni Lia na bumukas yung pinto ng kwarto namin. Pagtingin namin, wala si Sam sa kama. Nagkatinginan kami ni Lia, tapos pareho kaming tumayo at lumabas ng kwarto. Nakita namin na bukas yung pinto palabas sa hardin. Nagtakbuhan kami ni Lia. Paglabas namin, nakita namin si Sam na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Nakatingala siya. Parang may kausap pero wala naman kaming nakikita. Tinawag namin siya pero hindi siya lumingon. Tapos nakita namin na may maliit na nilalang na nakatayo sa harapan ni Sam. Nakatingin yun sa amin. Kulay pula yung damit niya, pati yung sombrero niya pula rin. Tumakbo kami ni Lia papunta kay Sam. Pero bago pa man kami makalapit, biglang lumapit sa amin yung duwende. Sabi niya, hindi raw namin makukuha si Sam. Nagulat kami ni Lia kasi ang tapang ng boses niya. Hindi bagay sa maliit niyang katawan. Bigla na lang lumitaw yung isa pang duwende, pero yung isa nakaputi naman. Sabi niya, hindi raw pwede kunin ni pulang duwende si Sam dahil kaibigan daw niya ito. Nag-away yung dalawang duwende, nagbabatuhan sila ng kung ano-ano. Tapos biglang tumakbo papalayo yung pulang duwende. Lumapit sa amin yung puting duwende. Sabi niya, siya raw yung kaibigan ni Sam. Pero hindi raw siya duwende, isa raw siyang diwata. Nagkataon lang na may pulang duwende raw na gustong kumuha kay Sam. Kaya nagpakita siya sa amin para balaan kami. Pagkatapos niyang magsalita, bigla na lang siyang nawala. Nung gabing yon umuwi kami sa Batangas. Nagulat si Mama kasi hindi niya inaasahan na uuwi kami. Kinuwento namin sa kanya ang nangyari. Sabi niya, tama lang daw na umuwi kami. Si Sam naman, may daladalang maliit na trinket na sabi niya ay bigay daw ng kaibigan niyang diwata. Hanggang ngayon, itinatago pa rin ni Sam yung trinket na yon. Sa experience naming yon, natutunan namin na may mga bagay pala talaga na hindi natin nakikita. Pero nariyan lang sila sa paligid natin. At dahil doon, mas naging close kami sa isa't isa bilang magkakapatid. Isa po akong OFW na nagtatrabaho bilang marine biologist sa isang bansang hindi ko na lang papangalanan. May karanasan ako sa lugar na ito na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana ay mapili niyo ang kwento ko. Noong 2019, nagpunta kami sa isang bayan dito sa bansa kung saan ako nagtatrabaho. Kasama ko yung mga kapwa ko Pilipino. Gusto kasi naming gunitain yung undas kahit nasa ibang bansa kami. Meron din kaming gustong dalawin na kaibigan na namatay sa isang aksidente. Si Ramil, katulad namin ay OFW rin siya. Nagpunta kami sa bayan na yon dahil doon nakatira yung asawa at anak ni Ramil. Bago pa man kami makarating doon ay may narinig na kaming mga kwento tungkol sa isang higanting nilalang na nakatira raw sa isang malaking puno sa bayan. Ang tawag nila sa nilalang na yon ay Kikimora. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero sabi ng mga lokal ay isang higanting halimaw daw ang Kikimora. May malaking katawan at pulang mga mata. Sabi ko sa mga kasama ko ay dalawin namin yung puno na tinutukoy nila. Curious kasi ako. Sabi ko sa kanila ay magdala kami ng armas para kung sakaling totoo nga yung halimaw ay may panlaban kami. Pagdating namin doon sa bayan ay may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung ano yon. Pero parang may nagmamasid sa amin. Nung makababa kami sa van, ay tumingin ako sa paligid. Nakita ko yung malaking puno sa dulo ng kalsada.
napansin ko na yung mga tao ay hindi lumalapit sa puno. Para bang may invisible na pader na pumipigil sa kanila na lumapit. Nung makapasok kami sa bahay ng pamilya ni Ramil, ay nagtanong ako tungkol sa puno. Pinakita nila sa akin yung mga ukit sa puno. May mga mukha raw na nakaukit doon. Lahat ng mukha na nakaukit sa puno ay mga nawawalang tao. Pinakita rin nila sa amin yung mga petsa na nakaukit doon. Lahat ng petsa ay tumutugma sa mga petsa ng pagkawala ng mga taong iyon. Sabi ko sa mga kasama ko ay balikan namin yung puno. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang meron doon. Sumama naman sila sa akin. Pagdating namin doon ay napansin ko yung mga gamit na nasa ilalim ng puno. Mga bag, damit, sapatos, tsinelas, at kung ano-ano pa. Sabi ko sa mga kasama ko ay baka yung mga gamit na yon ay pagmamay-ari ng mga nawawalang tao. Nakita ko rin yung mga mukha na nakaukit sa puno. May mga pangalan at petsa rin, nakakakilabot kasi sobrang dami ng mga nawawala. Lumapit ako sa puno at hinawakan yung katawan noon. May naramdaman akong kakaiba, parang may nagmamasid sa amin. Tumingin ako sa mga sanga ng puno pero wala naman akong nakita. Paglingon ko sa mga kasama ko ay napansin ko na may kinukutkot si Nestor sa katawan ng puno. Nilapitan ko siya at nakita ko na may maliit na anting-anting na nakabaon sa puno. Kumikinang yun, kaya siguro napansin ni Nestor. Sabi ko sa kanya ay huwag niyang hawakan. Baka kasi may sumpa yun. Pero hindi ako pinakinggan ni Nestor. Hinila niya yung anting-anting at nilagay sa bulsa niya. Nagalit ako sa kanya. Pero hindi na lang ako kumibo. Paglabas namin sa ilalim ng puno ay may kakaibang nangyari. Biglang nagdilim yung paligid. Tumingin ako sa langit. Pero wala namang ulap. Hindi ko alam kung bakit biglang dumilim. Tumingin ako sa paligid. Pero hindi ko makita yung mga bahay, pati yung mga tao ay nawala. Kami na lang ang natira, nagtaka ako kung ano ang nangyayari. Nung lingunin ko yung puno ay nagulat ako, kasi yung mga sanga noon ay gumagalaw. Parang may gustong yakapin. Tumingin ako sa mga kasama ko pero parang hindi nila nakikita ang nangyayari. Nung lingunin ko ulit yung puno ay nakita ko na may dalawang pulang mata na nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung saan galing yung mga mata na yon. Pero alam ko na yung kikimora ay nagmamasid sa amin. Sinabi ko sa mga kasama ko na umalis na kami. Pero hindi sila kumikilos. Parang natulala silang lahat. Nung hawakan ko si Nestor ay nagulat ako. Kasi yung balat niya ay parang balat ng puno. Nung tingnan ko yung mga kasama ko ay ganoon na rin ang nangyayari sa kanila. Nung tingnan ko yung mga kamay ko ay ganoon na rin ang nangyayari sa akin. Unti-unti na kaming nagiging bahagi ng puno. Sinabi ko kay Nestor na ibalik niya yung anting-anting. Pero parang hindi niya ako naririnig. Nung lingunin ko ulit yung puno ay nakita ko na yung mga sanga noon ay nag-uunahan sa pag-abot sa amin. Tumakbo ako palayo. Pero kahit anong takbo ang gawin ko ay hindi ako makaalis sa ilalim ng puno. Parang may pader na pumipigil sa akin. Nung lingunin ko ulit yung puno, ay nakita ko na may isang higanteng nilalang ang lumabas mula sa katawan noon. May malaking katawan at pulang mga mata. Yung mga sanga ng puno ay nakabalot sa katawan niya. Nagsalita yung kikimora, pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Tumingin ako sa mga kasama ko at nakita ko na naglalakad sila papunta doon sa kikimora. Sinubukan kong pigilan sila pero hindi ko sila mapigilan. Parang may tumutulak sa akin palayo. Sumigaw ako at sinabing ibabalik namin yung anting-anting. Pero parang hindi ako naririnig ng kikimora. Nung hawakan nito si Nestor ay napasigaw ako pero hindi ako narinig ni Nestor. Isa-isa niyang hinawakan yung mga kasama ko. Ako na lang ang natitira. Nung lingunin ko ulit yung kikimora ay nakita ko na naglalakad na ito papunta sa akin. Sumigaw ako at sinabing ibabalik namin yung anting-anting. Pero hindi niya ako narinig. Nung abutin niya ako ay nagising ako sa sahig. Nakahiga ako sa ilalim ng puno.
Nung tumayo ako ay nakita ko na nakaukit sa puno yung mukha ng mga kasama ko. May mga pangalan at petsa rin, pero yung mukha ko ay wala doon. Tumakbo ako palayo, pero naririnig ko na tinatawag ako ng Kikimora. Nung makarating ako sa bahay ng pamilya ni Ramil, ay nakita ko na normal lang ang lahat. Nandun yung van namin, pero wala yung mga kasama ko. Sumakay ako sa van at pinaandar yon. Umalis ako sa bayan na yon at hindi na lumingon pa. Nung makarating ako sa bayan namin, ay saka lang ako nakahinga ng maluwag. Pero napansin ko na may kumikirot sa dibdib ko. Pagtingin ko ay nakita ko na yung anting-anting na kinuha ni Nestor ay nakabaon sa balat ko. Hanggang ngayon ay nandito pa rin yung anting-anting sa dibdib ko. Hindi ko na ito matanggal. Pakiramdam ko ay unti-unti na rin akong nagiging bahagi ng puno. Sana ay hindi na namin pinakialaman yung anting-anting. Kung hindi dahil kay Nestor ay hindi mawawala yung mga kasama ko. Hanggang ngayon ay dinadalaw pa rin ako ng bangungot tuwing naaalala ko yung mga nangyari. Bago pa man ako magpunta sa Amerika para makipagsapalaran, ay nakaranas na ako ng isang nakakatakot na karanasan sa isang probinsya sa Pilipinas. Sa kadahilanang ako lang ang nakaligtas, ay ayaw maniwala ng mga tao sa kwento ko. Pero sa tingin ko ay may mga makakapagpatunay na totoo ang lahat ng ito. Undas noon kaya nagpunta ako sa probinsya. Bukod sa pagbisita sa puntod ng mga kamag-anak namin, ay gusto ko rin malaman kung ano na ang nangyari sa kapatid kong si ate. Isang taon na siyang nawawala at hindi pa rin siya natatagpuan. Ang huling balita sa kanya ay nagpunta raw siya sa probinsya para sa undas, pero hindi na siya nakauwi. Pagdating ko sa probinsya ay napansin ko agad na napakatahimik ng lugar. Hindi naman ganoon sa mga nakaraang taon na nagpunta kami roon. May mga nagtitinda ng kandila at bulaklak sa gilid ng kalsada. Pero maliban sa mga iyon ay walang ibang tao sa paligid. Kahit yung mga bahay ay sarado at napakatahimik. Sa bahay ng mga kamag-anak namin ay ganun din, tahimik lang ang mga tao roon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero parang may isang malaking problema sa lugar na yon. Nung gabing iyon ay may narinig akong nag-uusap sa labas. Sabi nila ay may kulto raw na nagaganap sa probinsya at iyon ang dahilan kung bakit tahimik ang mga tao. Hindi ko naintindihan ang ibig nilang sabihin, pero kinabahan ako para sa kapatid ko. Paano kung yung kulto na sinasabi nila ay may kinalaman sa pagkawala niya? Sa bisperas ng undas, ay nakita ko yung anino ni ate na pumasok sa isang lumang kapilya sa gilid ng bayan. Sinundan ko siya. Hindi ko alam kung bakit pero may pakiramdam ako na makikita ko pa rin siya. Nung pumasok ako sa kapilya ay wala naman akong nakita. Pero sa likod ng kapilya ay may nakita akong pumasok sa kagubatan. Sinundan ko ulit. May mga nakakatakot na kwento tungkol sa kagubatan na yon. Sabi nila ay buhay raw ang mga landas doon at naglalaro. Kaya kung hindi ka pamilyar sa lugar ay maliligaw ka talaga. Habang naglalakad ako ay may nakita akong mga ilaw sa malayo. Sinundan ko yon at nakarating ako sa isang lugar kung saan may mga taong nagtitipon sa isang mahabang mesa. Ang daming pagkain sa mesa. Mga suman, biko, puto, kutsinta at mga prutas. Mga pagkain na inihahanda tuwing undas. Nakatalikod sa akin yung mga tao kaya nilapitan ko sila. Tinawag ko yung isang lalaki na malapit sa akin, pero hindi siya lumingon. Nung hawakan ko yung balikat niya ay saka lang siya lumingon, pati na rin yung iba pa. Nakasuot sila ng mga kakaibang damit na hindi ko alam kung saan galing. Pero ang nakakatakot sa kanila ay yung mga mata nila. Walang buhay ang mga mata nila pero nakatingin lahat sa akin. Biglang nagbago yung itsura nila. Naging mga halimaw sila na may mahahabang kuko at pangil. Sumigaw ako, pero hindi ako nakatakbo dahil nahulog ako sa isang hukay.
Madilim sa ilalim ng hukay. Hindi ko alam kung gaano kalalim yon. Pero hindi ako nasaktan nung mahulog ako. Tumayo ako at sinubukang gumapang palabas. Pero hindi ko makita yung butas sa taas. Tumingin ako sa paligid. Walang kahit anong makikita sa dilim. Pero naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. May humihinga sa dilim. Nakita ko yung pinsan ko na si Kuya. Siya rin daw ay naghahanap ng mga nawawalang tao. Nung sumulpot daw yung kulto sa probinsya nila, ay isa siya sa mga tumutol. Pero dahil sa takot ng mga tao, ay wala siyang nakuhang kakampi. Siya lang ang nag-iisang lumaban sa mga ito. Kaya siya rin ang nag-iisang niligtas ng mga diwata na siyang nagligtas din sa akin. May nakita kaming altar na puno ng mga gamit, mga damit, sapatos, bag, cellphone at kung ano-ano pa. Lahat yon ay pag-aari ng mga nawawalang tao. Sa gitna ng altar ay may isang tao na nakaupo sa isang upuan. Sa paligid niya ay may mga katawan ng tao na nakatayo. Parang mga manika na pinaglalaruan ng taong nakaupo sa gitna. Yung taong yon ay yung pari na pinuno ng kulto. Yung mga katawan naman ay yung mga miyembro ng kulto. Mga manika sila na pinaglalaruan ng pare. Takot na takot si Kuya. Tumakbo siya palabas at iniwan ako. Tumakbo rin ako. Pero nahulog ako sa isang hukay. Yun na yung huling naaalala ko. Pagkatapos noon ay nasa bahay na ako ng mga kamag-anak namin. Sabi nila ay nahanap daw nila ako sa gilid ng kalsada. Nung sabihin ko yung nakita ko ay hindi sila naniwala. May mga kwento sa probinsya na yon na may kulto ngang nagaganap doon. Pero dahil sa takot ng mga tao sa pinuno ng kulto, ay walang naglalakas loob na magsumbong sa mga otoridad. Si Kuya ay patuloy na naghahanap ng paraan para mailantad ang kasamaan ng kulto. Sana ay magustuhan ninyo ang kwento ko. Medyo kakaiba ito kumpara sa mga nakasanayan nating horror stories. May mga multo at demonyo pa rin naman, pero hindi sila ang bida sa kwentong ito. Ako ang bida, o mas tama sigurong sabihin na ang kinahihiligan kong gawin. Simula bata pa ako ay may obsessive-compulsive disorder na ako. Hindi pa uso noon ang OCD kaya hindi ko alam na may ganun pala akong kondisyon. Akala ko ay normal na ginagawa lang ang mga ginagawa ko. Yung mga simpleng bagay lang, tulad ng pagbilang sa bawat hakbang ko, pagbilang sa bawat subo ng pagkain at marami pang iba. Habang tumatanda ako ay mas lumalala yung kondisyon ko. Naging dahilan na rin siya ng takot ko sa mga multo at demonyo. Dahil sa OCD ko ay gumagawa ako ng mga ritual para lang makampante ako na walang masasamang espiritu na makakapanakit sa akin. Sa tuwing papasok ako sa kwarto, ay 3 beses kong sasabihin yung katagang, walang demonyo dito. Bago matulog ay 3 beses kong pinapatay sindi yung ilaw sa kwarto. Bago umalis ng bahay ay 3 beses kong hinahalikan yung krusipiho na nakasabit sa may pinto. Marami pa akong mga ritual na ginagawa at lahat ng iyon ay may kinalaman sa numero 3. Basta, hindi ko na lang iisa-isahin dahil baka abutin tayo ng siyam-siyam. Ang asawa ko si Liza ay sinusuportahan ako sa kondisyon ko. Siya yung nagdala sa akin sa isang albularyo na baka raw ay matulungan ako na gumaling. Yung albularyo na iyon ay si Aling Sean. May kasama siyang isang babae na hindi ko alam kung ano ang relasyon kay Aling Sean. Hindi naman siguro niya itong anak dahil napakabata pa, mga nasa 20s siguro. Hindi rin naman siguro siyang katulong dahil napakaganda ng suot niyang damit. Hindi ko na lang tinanong dahil baka makasakit ako ng damdamin. Ang pangalan ng babae ay Karing. May dala siyang isang itim na bato na kasing laki ng kamao. Sabi niya, iyon daw ang sanhi ng mga ritual na ginagawa ko. May nakadikit daw na demonyo sa bato na iyon at ako lang ang makakakita sa demonyo dahil ako ang may-ari ng bato. Nagulat ako dahil wala naman akong naaalala na nagkaroon ako ng ganoong bato.
Ang sabi ni Karing ay baka raw napulot ko lang sa kung saan at nagustuhan ko kaya inuwi ko. Tapos ay nakalimutan ko na rin dahil wala naman itong halaga para sa akin. Pero dahil sa demonyo na nakadikit sa bato ay nagkaroon ako ng OCD at kung ano-anong mga ritual ang ginagawa ko. Kailangan ko lang daw na sirain yung bato at mawawala na ang OCD ko. Pero hindi ko ginawa. Sa totoo lang ay hindi naman ako nahihirapan sa kondisyon ko. Nakasanayan ko na lang din. Hindi ko alam na yung simpleng desisyon ko na huwag sirain yung bato ay magiging dahilan ng isang napakalaking trahedya sa buhay ko. Undas noon, 2 taon matapos kong makilala sina Aling Sion at Karing. Nasa bahay lang kami ni Liza dahil sa November 1 pa kami pupunta sa sementeryo. Nag-iipon lang kami ng lakas dahil alam naman natin na napakahirap na makipagsiksikan sa mga tao. Nanonood kami ng TV nang biglang mamatay yung kandila na nakasindi sa altar namin. Nagkatinginan kami ni Liza tapos biglang namatay yung isa pang kandila. Tumayo ako para sindihan ulit yung mga kandila pero paglapit ko sa altar ay nakita ko na may mga simbolo na nakasulat sa pader. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung mga simbolo na nakita ko dahil baka gayahin pa ng mga nakikinig. Basta masasabi ko na hindi maganda ang ibig sabihin ng mga simbolo na iyon. Kahit natatakot na ako ay ginawa ko pa rin yung ritual ko na 3 beses na pinatay-sindi yung ilaw sa kwarto. Pagkatapos ay may nakita ako na nakatayo sa may bintana. Isang babae na may mahabang buhok at nakatalikod. Hindi ko na lang pinansin at lumabas na ako ng kwarto. Kinuwento ko kay Liza yung nakita ko at sinabi ko na kailangan naming magdasal. Pero sabi niya ay nag-iinarte lang daw ako. Nagulat ako sa sinabi niya dahil kahit kailan ay hindi niya ako tinawag na maarte. Kinagabihan ay bago ako matulog ay ginawa ko ulit yung ritual ko sa ilaw. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko si Liza na nakatayo sa may bintana. Nakatalikod siya at nakatayo lang doon. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Nilapitan ko siya at doon ko nakita na hindi siya si Liza. Isang babae na may mahabang buhok at nakatalikod. Tumakbo ako palabas ng kwarto at nakita ko si Liza na nakaupo sa sofa. Nakatingin lang siya sa kawalan at hindi ako pinapansin. Kinabukasan ay tinawagan ko sina Aling Sion para humingi ng tulong. Pagdating nila ay agad na pumasok sa kwarto namin si Karing. Paglabas niya ay may dala siyang itim na bato, katulad ng bato na pinakita niya sa akin noon. Sabi niya ay yun daw ang dahilan ng mga nangyayari sa bahay namin. May demonyo raw na nakatali sa bato at ako ang may kasalanan dahil hindi ko ito sinira noon. Kailangan ko raw itong basagin para mapalayas ang demonyo. Natakot ako sa sinabi niya dahil noong una ay hindi naman niya sinabi na may demonyo sa bato. Ang sabi niya ay may demonyo na nakadikit sa bato. Magkaiba yon. Dahil kung may demonyo na nakadikit sa bato ay ibig sabihin ay may demonyo na nakatali sa kaluluwa ko. Pero kung may demonyo na nakatali sa bato ay ibig sabihin ay may demonyo na nakatali sa kaluluwa ni Karing. Nagulat siya sa sinabi ko pero agad niyang itinanggi. Hindi ako naniwala sa kanya. Kaya sabi ko ay kailangan niyang hawakan yung bato habang binabasag ko. Tumanggi siya at sinabing hindi ko alam ang pinagsasasabi ko. Doon ko na siya tinanong kung sino talaga siya. Hindi siya sumagot kaya sinabi ko na lang yung hula ko. Isa siyang manananggal. Kaya siya may dalang itim na bato nung una kaming magkita ay dahil nakatali doon ang kaluluwa niya. Gusto niyang makalaya sa bato na iyon, kaya sinabi niya na kailangan ko itong basagin. Pero dahil nakatali doon ang kaluluwa niya, ay siguradong mamamatay siya kapag binasag ko ang bato. Nagulat siya sa sinabi ko at doon ko nalaman na tama ako. Pinakiusapan niya ako na huwag basagin ang bato dahil wala naman daw siyang ginagawang masama. Pero sabi ko sa kanya ay ginagambalan niya kami ni Liza. Doon siya natawa at sinabing hindi siya ang may kagagawan ng mga nangyayari sa bahay namin.
Ang demonyo raw na nakatali sa bato ang may kagagawan ng lahat. Dahil hindi ko raw ito sinira noon ay nagkaroon ng pagkakataon ng demonyo na makawala. Tapos ay sinabi niya na kung ayaw ko raw siyang paniwalaan ay hawakan ko ang bato at basagin ito. Kapag may nangyari sa kanya ay ibig sabihin ay tama ako na nakatali doon ang kaluluwa niya. Pero kapag wala siyang nangyari ay ibig sabihin ay nagsasabi siya ng totoo. Nagdadalawang isip ako dahil baka niloloko lang niya ako. Pero naisip ko na wala naman akong mawawala kung susubukan ko. Kaya hinawakan ko yung bato at binasag ito gamit ang martilyo. Biglang sumigaw si Karing at napaupo sa sahig. Pero hindi siya nasaktan. Tumayo siya at sinabing, "Kita mo, wala naman akong nangyari." Natawa ako dahil niloloko niya ako. Pero biglang nagbago yung pakiramdam sa paligid, parang naging magaan at maliwanag. Si Karing ay biglang naglaho na parang bula. Si Liza naman ay nagising at nagtanong kung ano raw ang nangyari. Napaupo ako sa sahig at napaiyak. Hindi ko alam kung paano ko nahulaan ang lahat ng iyon. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil tinulungan niya ako. Si Karing ay isang manananggal na gusto sanang makalaya sa bato na nakatali sa kaluluwa niya. Pero dahil sa demonyo na nakatali sa bato na napulot ko ay hindi niya nagawa ang gusto niya. Napatay ko siya nang hindi sinasadya. Pero alam ko na kung hindi ko siya pinatay ay siya ang papatay sa amin ni Liza. Umalis kami sa bahay na yon at nagbenta ng bagong bahay sa ibang lugar. Alam ko na wala ng demonyo o manananggal na makakapanakit sa amin, pero para makampante ako ay nagpatuloy pa rin ako sa mga ritual na ginagawa ko. Sa ngayon ay 50 anyos na ako at patuloy pa rin sa mga ritual ko. Hindi dahil sa takot, kundi bilang alaala kay Liza at sa mga karanasan ko noon. Ang pangalan ko po ay Alex. Estudyante ako ng agrikultura at isa ako sa mga masisipag na mag-aral. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero ako talaga yung tipo ng estudyante na kahit walang pasok ay nasa school pa rin. Nag-aaral sa library, nakikigamit ng computer sa computer lab, nakikipag-usap sa mga prof, basta lahat ng pwedeng gawin para matuto ay ginagawa ko. Kaya naman sa lahat ng kakilala ko, ako yung may pinakamaraming kwento sa school. Pero hindi tungkol sa school ang kwento ko ngayon. Tungkol ito sa lolo ko na isa umanong mangkukulam. May sakit na yung lolo ko at hindi na siya nakakalakad. Ang sabi niya ay takot daw siya sa dilim, lalo na kapag undas. Yung mga pinsan ko na nakakausap siya ay sinasabi na may mga multo raw na sumusunod kay lolo. Nung una ay hindi ko pinapansin yung mga kwento nila. Sabi ko, baka may demensya na si lolo kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Pero dahil na rin sa curiosity ay nagpunta ako sa bahay nila lolo. Medyo malayo yung bahay nila sa amin. Nasa kabayanan kami samantalang sila lolo ay nasa liblib na lugar malapit na sa bundok. Sabi ko kay lolo, ako na muna ang mag-aalaga sa kanya. Ayaw niya nung una kasi daw baka mapabayaan ko yung pag-aaral ko. Pero napapayag ko rin siya. Hindi ko sinabi kay lolo na kaya ko gustong magstay sa bahay nila ay dahil gusto kong malaman yung mga sikreto niya. Hindi naman ako nabigo. Sa unang araw ko pa lang sa bahay nila lolo ay nakahanap na ako ng anting-anting sa ilalim ng kama niya. Nung sumunod na araw ay nakahanap ako ng diary. Hindi ko in-expect na may diary pala si lolo. Hindi ko nababasahin lahat ng nakasulat sa diary ni lolo. Pero ang sabi niya ay isa siyang mangkukulam. Marami na raw siyang isinumpa na tao. Pero ang kapalit noon ay ang mga multo na sumusunod sa kanya. Takot daw si lolo sa dilim kasi doon siya nakikita ng mga multo. Takot din siya sa undas kasi doon ay mas malakas ang kapangyarihan ng mga multo. Habang tumatagal ako sa bahay nila lolo, ay mas marami pa akong nalalaman tungkol sa mga karanasan niya. May isang beses na kinuwento niya sa akin yung karanasan niya sa isang baryo na tinarget niya ng sumpa.
Namatay raw yung mga tanim ng mga tao doon, nagkasakit yung mga alagang hayop nila, at nagkasunod-sunod ang kamalasan ng mga tao. Pero hindi pa raw nakontento si Lolo. Sinumpa pa niya yung isang batang babae na nagustuhan niya. Nung mamatay yung bata ay doon na nagalit yung buong baryo kay Lolo. Nagtulong-tulong sila para baliktarin yung sumpa ni Lolo. Nagtagumpay sila at lahat ng sumpa na pinakawalan ni Lolo ay bumalik sa kanya. Doon na raw nagsimula yung mga multo na sumusunod sa kanya. Habang kinukwento ito ni Lolo, ay unti-unti na rin akong nakakaranas ng takot na nararamdaman niya. May mga pagkakataon na may nakikita akong anino na gumagalaw sa mga sulok ng bahay. Kapag natutulog ako ay may mga boses na bumubulong sa tenga ko. Parang yung nakaraan ni Lolo ay umaabot na rin sa akin. Sabi ko ito kay Lolo at ang sabi niya ay ganun daw talaga. Kapag tumatagal sa bahay niya ay naaapektuhan na rin ng mga sumpa ang mga tao. Kaya nga raw siya nag-iisa na lang sa bahay. Wala na siyang kasama kasi natatakot sa kanya yung mga kamag-anak niya. Nagpaalam na ako kay Lolo na uuwi na lang sa amin. Pero sabi niya ay samahan ko muna siya hanggang Undas. Kasi nga raw ay mas nagiging agresibo yung mga anino sa tuwing Undas. Kailangan daw niya ng kasama na magbabantay sa mga kandila na sinisindihan niya. Kasi pinapatay daw ng mga anino yung mga kandila. Nung gabing yon ay sinindihan ni Lolo yung mga kandila. Nilagay niya sa mga bintana at sa pintuan. Tapos ay umupo kami sa gitna ng bahay. Nung mamatay yung unang kandila ay sinindihan ko ulit, pero maya-maya lang ay namatay ulit. Sinindihan ko ulit at ganoon ulit ang nangyari. Sabi ni Lolo ay wag daw akong titigil sa pagsindi. Wag ko raw hahayaan na matagal na patay ang kandila kasi kapag nangyari yon ay lalapit sa amin ang mga anino. Nagsimula na akong kabahan. Nagdasal ako habang paulit-ulit na sinisindihan yung mga kandila. Napansin ko na habang tumatagal ay palapit ng palapit sa amin yung mga anino. Parang gustong-gusto nilang lumapit sa amin pero natatakot sila sa ilaw ng kandila. Nung oras na yon ay naintindihan ko na kung bakit takot sa dilim si Lolo. Kasi ang dilim mismo ang gustong lumamon sa kanya. Hindi ko na alam kung ilang oras akong nagsindi ng mga kandila. Pero nung mag-uumaga na ay saka lang ako nakahinga ng maluwag. Nung mamatay yung huling kandila ay hindi ko na ito sinindihan. Hindi na rin nagalit si Lolo. Ang sabi niya ay nakaraos na naman daw siya sa isa pang undas. Yun na pala yung huling undas ni Lolo. Nung sumunod na taon ay namatay na siya. Pero bago siya mamatay ay may huling habilin siya sa akin. Sabi niya, wag daw akong susuko sa dilim. Ipagpatuloy ko raw ang laban at wag na wag kong hahayaan na lamunin ako ng dilim. Hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin yung boses ni Lolo. Kapag may mga anino na gumagalaw sa paligid ko, kapag may mga boses na bumubulong sa tenga ko, kapag may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Sabi ng mga kamag-anak ko ay baka raw ipinamana sa akin ni Lolo yung mga sumpa niya. Hindi ko alam kung totoo ba yon, pero ang alam ko lang ay hindi ako susuko. Ipagpapatuloy ko yung laban ni Lolo at hindi ako magpapalamon sa dilim. May nagkwento sa akin nito na isang researcher na nakapunta sa isang komunidad na nasa gitna ng kagubatan. Hindi ko nasasabihin kung saan itong komunidad na ito dahil ayaw ng researcher na ito na ipaalam sa iba na nakapunta siya doon. May kinalaman kasi sa kanyang trabaho yung dahilan kung bakit siya nakapunta roon kaya bawal ipaalam sa iba. Ang tawagin na lang natin sa researcher na ito ay Kuya Dindo. May nakita raw si Kuya Dindo na lumang mapa na may nakasulat na impormasyon tungkol sa isang lugar kung saan may nakatagong sinaunang kayamanan. Sa kabutihang palad daw ay natuntun niya ang lugar na iyon. At yun nga yung komunidad na nasa gitna ng kagubatan. Nung dumating daw siya roon ay pinatuloy naman siya ng mga residente. May isang matandang babae na tawagin na lang natin Lola Sela ang tumayong host niya.
Si Lola Sela raw kasi ang may pinakamalaking bahay sa komunidad at ito rin ang tinuturing na pinuno ng mga tao roon. Nabanggit ni Kuya Dindo kay Lola Sela na hinahanap niya yung lugar na nasa mapa niya. Sabi ni Lola Sela ay alam daw nila kung saan yon, pero hindi raw nila pinupuntahan yon dahil sa mga multo at sumpa na nagbabantay sa lugar na yon. Binalaan din nila si Kuya Dindo na huwag nang subukang puntahan yon dahil baka hindi na siya makabalik. Pero dahil nga researcher si Kuya Dindo at ang trabaho niya ay alamin ang katotohanan sa likod ng mga misteryo, hindi siya nakinig. Ang ginawa raw ni Kuya Dindo ay inabangan niya yung gabi ng undas. Alam daw kasi ni Kuya Dindo na ang mga tao sa komunidad ay may mga kamag-anak sa labas ng kagubatan. Kaya sa tuwing sasapit ang undas ay bumibisita ang mga ito sa mga sementeryo para dalawin ang mga yumao nilang mahal sa buhay. Tama nga ang hinala ni Kuya Dindo. Sa mismong gabi ng undas ay siya na lang ang natirang tao sa buong komunidad. Doon na siya nagpunta sa lugar na tinutukoy ng mapa. Hindi naman daw siya nahirapan hanapin yung lugar dahil may mga marka sa mga puno na nagsilbing guide niya. Sa gitna ng lugar ay may nakita siyang malaking banga na nakabaon sa lupa. Lumapit siya roon para tingnan kung may laman ba yung banga. Pero bago pa man niya mahawakan yon, ay may narinig siyang boses sa likod niya. Paglingon niya ay may nakita siyang lalaki na nakasuot ng lumang kasuotan. Alam daw ni Kuya Dindo na multo yung lalaki dahil nakikita niya yung mga puno sa likod nito. Nagsalita raw yung lalaki at nagpakilalang ito raw ang tagapag-alaga ng lugar na yon. Sabi raw ng lalaki ay bibigyan siya nito ng kaalaman tungkol sa lugar na yon, kapalit ng kanyang pinaka-treasured na alaala. Nung mga oras daw na yon ay hindi naisip ni Kuya Dindo yung babala ni Lola Sela. Ang nasa isip niya lang ay yung trabaho niya, kaya pumayag siya sa alok ng lalaki. Sinabi raw ng lalaki na bumalik siya sa lugar na yon at makikipag-usap ito sa kanya. Sa tuwing may bagong kwento ito, ay kailangan lang niyang iwan ang kanyang alaala. Bumalik nga si Kuya Dindo sa lugar na yon at nakipag-usap sa lalaki. Marami raw itong kwento tungkol sa mga sinaunang tao na tumira sa lugar na yon. Minsan ay pinapakita pa nito kay Kuya Dindo ang mga alaala ng mga taong yon. Sa tuwing magpapaalam si Kuya Dindo ay pinapaalala sa kanya ng lalaki na iwan niya ang kanyang alaala. Sa tuwing lalabas siya sa lugar na yon ay nakakalimutan niya ang mga bagay na nangyari sa buhay niya. Pero hindi niya yon pinapansin dahil mas interesado siya sa mga kwento ng lalaki. Sa paglipas ng mga taon ay naging komportable na si Kuya Dindo sa lugar na yon. Nakilala rin niya ang iba pang mga multo na nagbabantay sa lugar. Naging kaibigan niya ang mga ito at nakasanayan na niyang makipagkwentuhan sa kanila. Hanggang sa isang gabi ay inimbitahan siya ng mga multo sa isang seremonya. Nagtaka si Kuya Dindo dahil sa tagal ng pakikipagkaibigan niya sa mga multo, ay ngayon lang siya nakarinig ng tungkol sa seremonya. Pumayag si Kuya Dindo na dumalo sa seremonya. Ang ginawa raw ng mga multo ay naghukay sa paligid ng malaking banga. Tapos ay binuhusan nila ng tubig yung banga. Nung mabasa na yung banga ay may mga lumitaw na simbolo sa paligid nito. Isa-isa raw hinawakan ng mga multo yung banga at nagdasal. Ang huli raw na humawak sa banga ay si Kuya Dindo. Nung mahawakan niya yung banga ay may naramdaman siyang malamig na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Nung oras na yon ay napagtanto niya na nagiging bahagi na siya ng mundo ng mga multo. Doon na siya natakot at tumakbo palabas ng lugar na yon. Habang tumatakbo ay naririnig niya yung mga boses ng mga multo na tinatawag siya. Pero hindi niya yun pinansin at tumakbo pa rin siya. Nung makalabas siya sa lugar na yon ay nagdasal siya ng nagdasal. Umaasa na sana ay hindi siya sundan ng mga multo. Nung bumalik siya sa komunidad ay naroon na yung mga residente.
Ang sabi nila ay nawawala raw si Lola Sela. Hinanap nila ito pero hindi na nila nakita. Ang hinala nila ay naging multo na rin ito. Si Kuya Dindo naman ay nakaligtas, pero sabi niya ay takot na takot siya sa nangyari sa kanya. Dahil sa pagiging mapaghanap niya sa kaalaman, ay muntik na siyang mapahamak